RCE. Tataan milyong piso, nanalo ako sa loto. Hindi na naman ako nanalo. Kung may kakayahan lang akong makakita ng kinabukasan, ayos sana. Anong ginagawa mo diyan? Nag-aaral ka pa ng loto dito? Mas mabuti pang magbuhat ka na lang ng mas maraming ladrilyo. Mangmang ka? Nangangarap ka pang yumaman? Nang biglaan? Magtrabaho ka na. Ingat. Lolo, ayos lang po ba kayo? Salamat, binata. Gusto mo bang magkaroon ng kakayahang makakita ng kinabukasan? Anong makakita ng kinabukasan? Sabi-sabi ko lang yon. Mula ngayon, makikita mo na ang balita ng bukas. Balita ng bukas. Lolo, hindi po ba kayo natuluan ng ulan? O ano? Maniwala ka rin agad. At bukas, bumili ka ulit ng mga numerong ito. Tiyak na mananalo ka. Si. Totoo nga ang balita ng bukas. Marso 20, ang kontratista sa construction site sa kanlurang labas ng Jiangzhou City na si Jijang ay namatay sa pagkahulog. Pansamantalang itinigil ang trabaho para sa pagsusuri. Hindi ba't ito ang aming construction site? Lolo, totoo ba talaga ito? Oy. Nasaan na siya? Nandito ka pa rin? Nagtatamad-tamad? Bakit hindi ka pa pumunta roon para magtrabaho? Enger, Santos, ipagpaliban muna natin ang trabaho. Makinig ka sa akin. Huwag kang aakyat mamaya, kahit kailan. Kanina lang sa balita. Sinasabi na mahuhulog ka at mamamatay. Pinapakita mo sa akin ang black screen? Niloloko mo ako? Kung ayaw mo nang magtrabaho, umalis ka na. Umalis ka. Alis. Sa balita, malinaw na sinabing mamamatay ka sa pagkahulog. Niloloko kita ng Enger, Santos. Oy, Santos. Santos. May aksidente. Namatay si Engre. Santos sa pagkahulog. Oh, namatay siya. Talagang namatay si Engra. Santos sa pagkahulog. Ang hula ng tomorrow's headlines, that ay natupad nga. Kung ganun, totoo palang may kakayahan akong manghula. Nanalo ako sa loto. Sa 10 milyong ito, makakabili na ako ng bahay at makakapag-propose na ako kay Shana. Shana, gumawa ako ng malaking bagay ngayon. Bumili ako ng bahay. Sino ba yan? Dahil nakita mo na, hindi na kita pagtataguan. Matagal na akong kabit ni Sir Lucas. Baby, tandaan mo, kahit isang daliri mo, huwag mong pahawakan sa kanya. Kung hindi, magagalit ako. Sir Lucas, ano ba ang sinasabi mo? Paano ko naman papayagan? Nahawakan ako ng ganitong maruming bagay. Shana Reyes, inubos ng nanay ko ang lahat ng ipon namin para makapag-ipon ng 200,000 para sa dote mo. Nagpapakahirap ako sa trabaho, nagbayad ako ng upa para sa'yo sa loob ng 5 taon. Ganito ang kabayaran sa akin. Tulad mong walang kwenta. Karapat dapat kang maging binata habang buhay. Kahit pakasalan mo ako at ituring na reyna araw-araw. Malaki pa rin ang swerte mo, alam mo ba? Tingnan mo nga ang itsura mo. Karapat dapat ka bang pakasalan si Shayna? Manatili ka na lang sa pagiging berdeng pagong mo. Shana Reyes, hindi na ako magpapakasal. Ibalik mo ang dote at ang mga upa. Swerte mo naman. Ibibigay mo sa akin tapos kukunin mo ulit. Panaginip lang yan. Huwag kang magsisi. Ngayon din, paalisin kita sa bahay ko. Nakasulat sa kontrata ng upa. Ang pangalan ko. Kaya ikaw ang dapat umalis. Dito. Sino si Shana Reyes? Sino ka? Umalis ka na. Naririnig mo ba? Nabili na ang bahay na ito. Mula ngayon, hindi na ito inuupahan. Ang bumili ay si Jichu. Sino ang niloloko mo? Isa siyang trabahador sa konstruksyon. Saan siya kukuha ng pera para bumili ng bahay? Paulo Garcia, naghanap ka pa ng artista para lokohin ako. Grabe, sobrang desperado ka na talaga. Gawin na. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ako. Bitawan mo ako. Paulo Garcia, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Hoy, Ginoong Garcia, tuloy po kayo. Mingri tu tiao. Ngayong umaga, Marso 20, may sumabog sa Fully Building sa Jiangzhou City. Sumabog ang Fully Building ng 10 ng umaga. Pagsabog, 32 katao ang namatay sa aksidente, 196 ang nasugatan, 18 ang nawawala. napakaraming nasawi. Ngayong may kakayahan akong makakita ng hinaharap. Kailangan kong gumawa ng paraan para baguhin ito.
Fully building. Hoy, sino ka? Bukas sa inyo. May pagsabog na mangyayari ng 10 po. Huwag kayong pumasok sa trabaho. Sino ka? May sira ka ba sa ulo? Hindi, makinig ka sa akin. Talagang huwag kayong pumasok bukas. Kapag pumasok kayo, wala na kayo. Magpapablatter na ako. Hindi, makinig ka sa akin. Hoy. Hoy. Talagang hindi naniniwala. Sino ang maniniwala sa sinasabi ko? Manager. Napakaraming tao. Nasa trabaho na lahat. Sino ang makakapansin? Mabilisan, ilikas ang mga tao sa loob ng gusali. May sasabog dito. Sino ba tong baliw na to? Umalis ka na. Seryoso ako. Mag-explode ito sa 10. Sir, huwag kang magpiro ng ganyang kalokohan. 9:50 na ngayon. 10 minuto na lang. Tawagin ng guard. Palayasin niyo tong baliw na to. Hoy, seryoso ako. Kaya kong manghula ng mangyayari sa hinaharap. Manghula ng hinaharap? Hulaan mo kung masasaktan ka ba o hindi. Hello. Anong nangyayari? Foul patient. Mabuti. Ikaw ang boss dito, di ba? Makinig ka. Umalis ka dyan. VP Shen. Kayo po ang kumakatawan sa Shenlu Group para pag-usapan ng partnership, di ba? Isang baliw lang yan. Huwag niyo nang pansinin. Samahan ko na po kayo paakyat. Huwag kang aalis. Miss, mag-explode ang gusaling ito sa lalong madaling panahon. Umalis na kayo. Ngayon din. Talagang sira ulo ito. Baka naman siya ang nagkakalat ng maling balita. Oo nga, palayasin na yun ng mga guard. Ayaw nyo maniwala, no? Patunayan ko sa inyo. Tingnan nyo. Nandito sa balita. Sasabog ang fully building sa 10. Nakita nyo na, di ba? Ha 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 ha. Bakit kayo tumatawa? Wala nang baterya ang cellphone mo. Di mo ba alam? Hindi ba nyo nakikita to? Ang cellphone mo ay naka-black screen. Hindi dapat ganito. Nakasulat dito, sasabog ang fully building sa 10. 32 ang namatay, 196 ang nasugatan. Hindi ba nyo talaga nakikita? Matapang ka pa rin magkalat ng maling balita dito? Gusto mo bang mas? Teka muna. Sabihin mo ulit yung balita tungkol sa bilang ng mga nasawi at nasugatan. Nakasulat dito, 32 ang namatay, 196 ang nasugatan. Parehong beses ang eksakto ng bilang. Sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling. VP Shen, huwag kang maniwala sa kanya. Kitang-kita namang nagsisinungaling itong lalaking ito. Tawagan na ang pulis at ipahuli siya. Mga kasama, mas mabuting maniwala na may totoo ito. Dapat niyong paalamihan agad ang mga tao sa loob ng gusali para lumikas. Kahit na sa huli ay hindi totoo ang sinasabi ko, ang mawawala lang sa inyo ay ilang minuto lang. Mahigit 100 katao ang nasa loob ng gusali ngayon. Ilang minuto bawat isa, pag pinagsama-sama, aabot ng 12 ng oras. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawalang kita? Alam mo rin namang mahigit 100 katao ito. Mahigit 100 buhay ito. Alin ang mas mahalaga, pera o buhay? Hindi nyo ba maunawaan iyon? Wala kang ebidensya. Bakit kami maniniwala sa iyo? Alas 10 ang pasok sa kumpanya. Ikaw ba ang sasagot kung kami ay mahuli? May perfect attendance bonus na ako ngayong buwan. Kapag nahuli ako ng isang araw, mawawala lahat yun. Sa tingin mo ba yun? Maaga pa lang, nagmamadali na ang lahat papasok sa trabaho. Huwag kang magulo. Oo nga, umalis na tayo. Umalis na. Hindi, huwag kayong umalis. Mga kasama, isipin ninyo ang inyong mga magulang, mga anak, at mga mahal sa buhay. Kahit isa sa 10,000 lang ang posibilidad na sumabog. Ngunit kapag nangyari iyon, sira ang buong pamilya. Sa tingin ko, may punto siya. Ganito na lang. Kausapin natin ang security at manager para mag-inspeksyon. Kung walang problema, mabuti. Kung may problema, makakalikas agad ang lahat. Magandang solusyon din iyan. Tama ang sinabi ng binibini. Mabuti ring magkumpirma. 5 na lang ang natitirang minuto. Hindi na tayo aabot. Hello, security department ba ito? Sino ba ang nagsisinungaling? Sasabog daw ang fully building natin? Sino ba yung nagsisinungaling? Sasabog daw ang Richmond Tower natin? Itong tao na to. Hoy bata, huwag kang magkakalat ng chismis at manggulo dito. Umalis ka na. Hindi ako nagsisinungaling. Sasabog talaga ang gusaling ito. Ang security department namin, araw-araw nag-iikot sa buong gusali. Imposibleng magkaroon ng pagsabog dito. Paano kung may pagkukulang ang mga tao ninyo habang nag-iikot? Katawa-tawa. Lahat ng guard ay personal kong sinanay. Hindi ako naniniwala sa kanila. Tapos, sa'yo pa ako maniniwala? Kung mali ang sinasabi ko, pwedeng ipahuli ninyo ako sa pulis. Pero ngayon, huling 4 na minuto na lang. 4 na minuto na lang. Talagang hindi naabot. Matigas pa rin ang ulo. Tao, hulihin niyo siya. Hulihin. Palayasin na lang natin siya agad. Kalakal, sayang lang sa oras natin. Ilang daang buhay naman ito. Wala ba kayong pakialam? Teka, baka pwede tayong lumabas muna. Hoy, VP Shen. Hoy, VP Shen. Yung ganyang klaseng tao, baliw o manloloko yan. Naniniwala ka pa sa kanya? Nandito ako para pag-usapan ang partnership. Okay lang kahit maantala ng ilang minuto. Mas mabuting lumabas muna tayong lahat. Kahit isa sa 1 milyong tsansa lang, pipiliin kong maniwala sa kanya. Hindi ako naniniwala sa totoo niya. Tama. Sabi nga ng security manager, walang problema. Dumating na ang elevator. Tara na tayo. Huwag kayong umalis. Hoy. Sina. Ginawa ko na ang lahat. Kahit isang buhay lang ang mailigtas, okay na. Itapon niyo siya sa labas. Huwag kang makagambala sa iba. Mahigit 100 tao. Ibaba mo ako. Umalis ka na. Huwag ka nang magulo pa rito. Magdudusa ka. Tara na. 2 minuto na lang ang natitira. Hindi na aabot. Huwag ka nang pumasok, hoy.
Hindi na natin maliligtas ang mga nasa loob ng gusali. Subukan natin ang mga nasa labas. Tama ka. Pwede natin bigilan ng mga tao sa labas na pumasok. Mailigtas man lang ang isa. Isa na yon. Hoy pare, yung, sasabog ang gusaling ito. Huwag kang papasok, sigurado. Loko ka ba? Paano magkakaroon ng? Sasabog ang gusaling ito. Huwag kang papasok. Talagang hindi ka dapat pumasok. Mamamatay ang mga tao. Huwag kang papasok. Sasabog ang loob nito. Tumayo ka, mahuhuli na ako sa trabaho. Ma'am, Bumalik ka. Hindi sila naniniwala sa akin. Anong gagawin ko? baka dapat hindi na lang natin ituloy. Kasi, hindi naman siguradong sasabog talaga. 1 minuto na lang ang natitira. Sa ngayon, wala akong magagawa. Bea Shen, hindi ba't ikaw ang kumakatawan sa Shenlo Group natin ngayon? Para pag-usapan ng proyekto sa Fully Group, bakit hindi ka pa pumapasok? Ang boses na yon. Ikaw yon. Ikaw pala. Paolo, tingnan mo ang suot mo, parang pulubi. Nakakahiya talaga. Bulag talaga ako noon. Paano ko nagustuhan ng isang tulad mo? Ikaw, anong ginagawa mo kasama ang nobya kong si Bea? Enzolo, hindi pa ako pumapayag sa kasunduan ng ating mga pamilya. Huwag na ang tawaging nobya sa hinaharap. Magiging nobya mo rin ako balang araw. Oo nga pala, bakit hindi ka pumasok? Sabi ng ginoong ito, sasabog ang Richville Tower. Kaya sumama ako sa labas. Bea, huwag kang maniniwala agad sa sinasabi ng kahit na sino. Paolo, kahit na palaging duwag ka, at wala kang silbi, okay lang. Pero ngayon naman ay puro kalokohan ang sinasabi mo. Kailan ka ba magiging maaasahan? Hindi ka naniniwala, di ba? Sige, pasok kayo. Ha, akala mo ba di ako maglakas loob? Tara, Shayna. Alas 10 ng umaga nga talaga. Ikaw pala. May 1 milyon sa card na ito. Ang password ay ang huling 6 na digit ng card number. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Gusto ko pa sanang hingin ang tulong mo. Anong bagay? Pinapakasal ako ng tatay ko kay Enzolo. Ayokong magpakasal. Yung kahapon? Noong araw, ang pamilya Shen at pamilya Lu ay magkasamang nagtayo ng Shenlo Group. Gusto ng tatay ko na ituloy ko ang pagsasama sa mamagitan ng kasal. Paano kita matutulungan? Ngayon, pupunta ako sa isang konbensyon na magsusugal sa bato. Sige, tatanggapin ko muna ito. Sakay na. Sige. Balita, ngayon. Malaking pagbabago sa kumbensyon ng pagsusugal sa bato. Ang hari ng subasta na hindi nabili ay naglabas ng jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang unang hari ng subasta ay naglabas ng napakagandang lontiang imperial. Ang halaga ay lampas sa 10 bilyon. Ang pangatlo at pampito ay tinatayang nagkakahalaga ng 210 milyon at 150 milyon. Ngayon, gagawin kong 10 bilyon ang 1 milyon ko. Ito ang bidding event para sa mga may jade. Ang bidding event ay nagsimula pa lang. Pero hindi pa ito nagsisimula. Sa labas, may 4 na zone, A, B, C, at D. Buong araw itong bukas. May nakapaskil na presyo. Sige. Ano ang kailangan kong gawin? Tulungan mo akong pumili ng isa. Mayroon akong 50 milyon. Maliban sa lot number 1 na star lot. Pwede kang mag-bid sa iba pang mga round na bato. C. Ang starting bid para sa lot number 1 na star lot. Malamang hindi ito mabebenta. Pwede ito. Row na bato number 3. Ang laman nitong jade ay nagkakahalaga ng 210 milyon. Kahit papaano, nabayaran ko na ang 1 milyon na binigay ni Miss Shen. Mabuti. Tingnan natin doon. Ang lot number 7. Ang laman nitong jade ay nagkakahalaga ng 150 milyon. Kapag nakuha ko ito, makukuha ko ang lot number 1 na star lot. Xiaoyu. Ang swerte naman, nandito ka rin pala. Enzolo. Ito. Hindi ba yung baliw kahapon? Bakit mo siya dinala? Inanyayahan ko siya para tumulong sa pag-examine ng jade. Naganyaya ka ng isang construction worker para mag-examine ng jade para sa'yo? Xiaoyu, ikaw talaga. Nagpapanik ka na kahit kanino na lang lumalapit. Paulo Garcia. Nagpanggap ka pa bilang eksperto sa pag-examine ng mga kayamanan. Niloloko mo si Miss Shen. Gusto mo bang mamatay? Naniniwala ako kay Paulo. Nakakapag-predict siya ng mangyayari sa hinaharap. Makakapanghula ng hinaharap. Ha ha ha. Xiaoyu, ganyang kalabang kasinungalingan. Maniwala ka pa rin? Paulo, bago ka pa makapag, sanhi ng pagkawala kay MS Shen. Umalis ka na. Nakalimutan na ba ninyo? Kahapon, hinulaan ni Paulo ang pagsabog ng gusali at iniligtas kayo. Siguradong swerte lang yon. Na nalaman niya ng maaga ang panganib. Ang pulis.
Sa tingin ko, swerte lang ang pagpusta sa bato. Bakit niyo naman akong inaakalang hindi kaya? Mali. Ang pagpusta sa bato ay hindi lang swerte. Mas mahalaga ang mata. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo, si Maestro Wang. Tinatawag siyang Diamanteng Mata. Nakuha mo ang diamanteng mata. Sabi nila, 50% ang tiyansa niyang manalo. Naku, ang galing naman! Kahit ang Diyos, mahihirapang humusga sa maliit na jade. Talagang kamangha-mangha si Maestro Wang. 50%. Marami ba yon? Kitang-kita, isa kang baguhan. Alam mo ba, na sa pagpusta sa bato, 9 sa 10 ay talo? Magdududa ka sa kakayahan ko? Kaya't gusto kong itanong, alin sa mga batong ito ang pinili mo? Numero 3. Hahaha. Talagang isang baguhan. Alam ng mga bihasa, mas pipiliin ang isang linya kaysa sa isang malaking bahagi. Dadby, Ara, ang numero 3. Halatang halata na maganda sa labas. Bulok sa loob. Hindi ko naiintindihan ang inyong karanasan ng mga bihasa. Naniniwala lang ako sa aking kutob. Xiaoyu, narinig mo? Inamin niya mismo na siya ay isang baguhan. Palitan mo na ngayon ang iyong pusta. Hindi na kailangan. Naniniwala ako kay Paulo. Sir Lucas, kung ayaw tanggapin ni MS, siya ng kabutihang loob mo. Baka hayaan mo na lang. Binata, kapag hindi mo pinakinggan ang payo ng nakatatanda, sa harap mo mismo ang kapahamakan. Shen. Mag-iikot muna ako sa labas. Kailangan kong kumita ng hindi bababa sa 20 milyon para makuha ang tiket para maging bilyonaryo. Bakit? Wala si Paulo Garcia. Siguro. Naubos na ang kanyang kayamanan sa sugal sa labas, kaya nahihiya na siyang pumasok. Ha ha ha. Isang baguhan na ngahas pang sumali sa sugal ng bato. Kahit na may 1 milyon siya, hindi pa rin sapat para sa matrikula. Paulo Garcia. Sa mahalagang sandali, saan ka pumunta? Xiaoyu, gusto mo bang, mas mabuti pang palitan mo agad ang isa? May oras pa ngayon. Salamat ha. Hindi na kailangan. HFB. Dali, tingnan ang Mask Jade King. Mask Jade King. Ang bato na numero 7, akin lang ito. Narinig ko, sa labas ng venue, 10 ang pastahan, siya mang panalo. Kumita siya ng mahigit 20 na milyong piso. At palagi siyang may suot na maskara. Kaya tinawag siyang, ang maskaradong hari ng Jade. Narinig mo ba? Xiaoyu. 10 ang pastahan, siya mang panalo. Yan ang tunay na galing. Si Paulo Garcia, isang baguhan na umaasa lang sa swerte. Hindi talaga makakapantay. Ang maskaradong hari ng Jade na ito, siguradong alagad ng isang dalubhasa sa pagkilala ng kayamanan. Ang maskaradong hari ng Jade. Parang si Paulo Garcia. Hahaha. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Tingnan mo ang maskaradong hari ng Jade. Ang pangangatawan. Ang dating. Si Paulo Garcia na walang kwenta. Makakapantay kaya? Tama. Yung walang kwentang iyon, ang buong katawan niya, ay hindi kayang pantayan, kahit isang hibla ng buhok ng maskaradong hari ng Jade. Tama nga. Napakaliit ng posibilidad. Ang maskaradong hari ng Jade. Kung pipili siya ng bato para sa akin. Napakaganda sana. Siya ay tiyak na narito para sa auction. Hindi siya tutulong sa iba. Tingnan mo, papalapit siya sa atin. Ang maskaradong hari ng Jade. Baka kilala niya. Si Maestro Wang. Ako, bilang mata ng Jade, siya ay isang nakababata, normal lang na bumati. Hahaha. Binibini. May nakaupo ba rito? Ah, ito. Anong maskaradong hari ng Jade? Hindi man lang ako kilala ang mata ng Jade. Talagang walang mata. Ano ang haring Jade na nakamaskara? Kahit ako na may mata ng Diyos ng Jade ay hindi kilala to. Talagang bulag ka. Nagmamagaling lang dahil matanda. Mandurugas. Ikaw, Maestro Wang. Huminahon ka. Upo-upo muna. Hahaha. Ginoong nakamaskara. Pumili ka naman ng isang bato para sa akin. Siguradong may malaking gantimpala. Walang komento. Ay,
Ay, sige na, Sir Lucas. Umuwi muna tayo. HMPH. Mga panauhin, maligayang pagdating sa subasta ng mga hilaw na bato ng Jade. Naniniwala akong napagmasdan na ninyo ang 10 piling hilaw na bato. Hindi na tayo magpapahaba ng usapan. Magsisimula na ang subasta. Una, ang hilaw na bato bilang 10. Panimulang tawad, 2.8 million. 2.8 million. 2.8 million. May iba pa ba? Pamilyar ang kanyang profile. Sir Lucas. Bakit siya nakatulog? Nagpapanggap lang yan. Kung hindi siya magtatawad, hindi rin ako. 2.9 million. 3 million? 3.5 million. Hilaw na bato bilang siyam. Panimulang tawad, 3.6 million. 3.8 million. 4 million. 4.2 million. Hindi naman siguro siya matutulog hanggang matapos ang subasta. Simulan na natin ang pagtawad para sa hilaw na bato bilang 7. Panimulang tawad, 5 million. May nagtatawad ba ng 5 million? 5 million. 5.2 million. 5.2 million. 5.2 million. May kailangan pa ba? 5.2 million. 5.5 million. 5.5 million. 5.5 million. Kasalukuyang pinakamataas, 5.5 million. May gustong magtaas pa ba? 10 milyon. Ayon sa hula, ang bilang 7 ay nagkakahalaga ng 150 milyon. Talagang kukunin ko yan. Nagbid na si Mask Jade King. Talagang magaling ang kanyang diskarte. Di na kaya, tatalikod na ako. Ang batong ito, kahit magkaroon ng Jade, hindi rin magandang klase. Pinakamataas? Mabebenta lang ng 20 million. Tangang lang ang kukuha. 11 milyon. Sir Lucas, Hindi ba gusto niya? Pataasin mo ang presyo. Pili pong milyon. 16 na milyon. 20 milyon. Sir Lucas, hindi na pwedeng magtaas pa. Kahit magkaroon ng Jade, wala ka nang kikitain. Tama si Sir Lucas. Paano kung niloloko ka lang niya? Ako, syempre hindi ko talaga gusto. Gusto ko lang siyang guluhin. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Ngayon, kahit magkaroon siya ng Jade, wala na siyang kikitain. Napaka-immature talaga. 20 million. May magtataas pa ba ng bid? Sino pa ang magtataas sa 20 million? Kunin mo na agad, para makita natin kung ano ang laman. 20 million. Unang beses, 20 million. Pangalawang beses, 20 million. Pangatlong beses, sold. Congratulations. Gusto mo bang ikat dito ngayon? Siyempre, ikot. Wow! Ito, Lilang Jadaite. Ito, Lilang Jadaite. Ito. Ito. Royal Purple pala ito. Ay nako, malaki ang kikitain ni Masked Jade King dito. Ano ang Royal Purple Jade? Ito ay mas mahalaga pa kaysa sa Imperial Green Jade. Hindi mo ba sinabing walang lalabas na high-grade Jade? At ikaw, bakit mo pinigilan akong magpatuloy sa pagbid? Gusto ng organizers na bilhin ito sa halagang 150 million ginoong mask. Ano ang masasabi ninyo? Payag ako. 150 milyong piso ang pumasok sa iyong bank account. Isang himala na naman ang ginawa ni Ginoong Masked, sabay-sabay nating ipagbunyi siya. Ngayon ay simulan na natin ang pagbid sa Trina Rawstone. Ang starting bid ay 15 million. 15 million. 15.5 million. 16 million. 16 million. 20 million. 20.5 million. 20.5 million. Kasalukuyang pinakamataas na bid. 20.5 million. Isang beses. 24 million. 25 million unang beses. 25 million ikalawang beses. Sige na, sabi naman ni Maestro Wang. Walang kwenta ang pirasong ito. Tama, sinabi ni Maestro Wang. Mas mabuting bumili ng isang linya kaysa sa isang piraso. 25 million. Ikatlong beses. Sold. Mask Jade King, hindi man lang interesado sa number 3. Baka naman itong pirasong ito ay tulad nga ng sinabi ni Maestro Wang ay basura lang. Binibini, congratulations! Gusto niyo po bang ipaputol na dito? Putulin. Wow! Tama nga ang hula ni Paulo. Paano ito nangyari? Tumaas din ang presyo ng number 3. Baka talagang swerte yung batang yun. Ganun ba talaga kaswerte? Binibini, congratulations ulit. Malaking kita. Ito, hindi bababa sa 200 million. Wow. Salamat sa inyong lahat. Mask Jade King, hindi mo ba nakita na tataas ang number 3? Ah, tama ka. Sa totoo lang, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang humusga sa maliit na piraso ng Jade. Ngayon, sisimulan na ang subasta para sa number 2 na raw Jade. Panimulang tawad, 20 million. 20 milyon. 21 million. 22 million. 22 million. May magtataas pa ba? Ayon sa hula, tuluyang babagsak ang number 2.
Malulugi ng todo ang bumili. 30 milyon. Sumali na naman ang Mask Jade King. Ha? Baka may laman din ang number 2. Huwag magmadali, hintayin muna natin. Maestro Wang, ano ang gagawin natin ngayon? Sumaya. 31 milyon. 40 milyon. 40 milyon, unang tawag. 50 milyon. Natatakot ka na? Dagdagan mo. Congratulations, Sir Lucas. Gumastos ka ng 50 milyon para sa isang walang kwentang bato. Walang kwentang bato? Imposible. Bilangin nyo na ngayon. Ano pang hinihintay nyo? 50 million, unang tawag. 50 million, ikalawang tawag. 50 million, ikatlong tawag. Sold. Putulin. Putulin mo yan ngayon din. Ha ha ha. Ito. Aray. Bagsak na. Ang material na ito, mga 10,000 hanggang 100,000 lang ang halaga. Haha. Naiintindihan ko na. Ginagawa lang ito ni Ginoong Mascara para maghiganti kay Sir Lucas. Kaya sinadyang pinaigting ang presyo. Ay, talagang karma. Niloko mo ako ng 50 milyon. Gagawan ko ito ng paraan para mabawi ko ang lahat. Talagang sarili mong kasalanan. Ang siyang magpapahamak sa iyo. Bea Shen, ikaw. Ngayon, simulan na natin ang pinakahihintay na bahagi ng ating auction. Bato numero 1. Panimulang tawad, 100 milyon. Numero 1. Huwag na lang ang numero 1. Oo nga, masyadong risky ang numero 1. Kahit malaki ang batong ito, pero base sa itsura ng balat, kahit may jade sa loob, hindi rin magandang klase. Kahit 100 milyon agad ang panimulang tawad, masyadong mataas. Tama, si Maestro Wang. Mukhang walang mag-aalok. Huwag nang mag-aksaya ng oras. I-anunsyo na lang na walang mag-aalok. Sige, inaanunsyo ko. Ang bato numero 1. 100 milyon. 100 milyon. Nag-alok na naman si Haring Jade na nakamaskara. Isang hiwa langit, isang hiwa impyerno, sa tingin ko. Gusto niyang ilagay lahat ng dati niyang kinita sa isang bagsak na pagkalugi. Ha ha ha. Akala ko matagal pa darating ang karma. Ang bilis pala. Haring Jade na nakamaskara. Gusto kong makita kung paano mo lulubugin ang 100 milyong yan. Hindi ka magtataas? Akala mo ba tanga ako? Na madadali mo ulit ako? Pwede na bang magsimula ng pagbibilang? Oh, 100 milyon. Unang beses, 100 milyon. Pangalawang beses, 100 milyon. Pangatlong beses. Sold. 10 bilyon. Ako na. 10 bilyon. Nandito na ako. Sir Jimian, magandang araw po. Gusto niyo po bang dito mismo ikat ang bato? Hindi na. Sa backstage na lang. Si po. Tingnan ninyo. Niwala siyang tiwala sa sarili. Ayaw niyang harapang ikat. Haha. Hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Pagkatapos niyang matalo ang 100 milyon. Manggahas pang kalabanin si Sir Lucas. Karapat dapat siyang malugi. Diyos ko, ito ba ay... Yes. Kailangan kong sabihin agad sa boss. Hello, boss. Pakipunta po kayo agad sa auction venue. May jadeite na maaaring itala sa kasaysayan. Ang tinatayang halaga ay umaabot sa 10 bilyon. 10 bilyon. Sigurado na. Yung Jade King na may maskara. Bakit hindi pa siya bumabalik? Siguro, talunan siya. Nahihiya nang makita ng tao at palihim na umalis. Bata pa, mainit ang ulo. Hindi makayanan ng pagkatalo. Normal lang yon. Pasensya na po sa paghihintay. Ano ba talaga ang nangyari? Tumalo ba o natalo? Oo nga, sabihin mo na. Ano ba to? Bakit may takip na pulang tela? Baka naman tumalo nga. 100 milyon ito. Paano posibleng tumalo? Siguro natalo siya. Ayaw niyang ipakita sa lahat, no? Mga ginang at ginoo, pakikalma lang po. At ngayon, pakisalubong po natin si Sir Gimian upang sama-sama nating saksihan ang kasaysayan. Saksihan ang kasaysayan? Anong ibig sabihin yan? Hindi kaya tumalo nga. Wow. Wow. Paano ito nangyari? Ganito kalaking imperial na jade, isang beses sa 1,000 taon. Napakabihira ng kayamanang ito. Talagang, nagtagumpay talaga siya sa pagsusugal, Sir Lucas? Magkano kaya ang halaga nito? Ito'y hindi bababa sa 100 bilyon.
Daang bilyon. Daang bilyon. Ang isang pirasong jade na ito ay katumbas na ng buong Shenlong Group. Ganito kabihirang kayamanan ay hindi para sa karaniwang tao. Ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Ang batang ito, tiyak na nandaya, tiyak na may ginamit siyang paraan para malaman ng maaga ang halaga ng bato. Tama, tama, tama. May kalokohan talaga dito. Tama. Tama si Sir Lucas. Ang kanyang kinita ay ang ating pinagkalugian. Baka matagal na siyang kasabwat ng mga organizer. Nanalo ako sa pagsusugal sa sarili kong kakayahan. Kayo ang natalo, sisihin ninyo ang inyong kapalaran. Bakit kayo nag-aangal ng walang kabuluhan dito? Bata, sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng naririto ay pawang mga tao sa industriya ng jade, ng mga kilalang tao. Kahit na si Maestro Wang ay hindi basta-basta makikipag-away sa kanila. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting ibalik mo ang pera sa amin. Akala ko noon, ang batang ito ay estudyante ng isang dalubhasa sa pagtatasa ng kayamanan. Pero tingnan mo ang mukha niyang sakim at makasarili. Siyempre, hindi? At buong araw na may suot na maskara, mukhang may problema talaga. Tama, tanggalin mo ang maskara. Tanggalin niya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi ko kailanman sinabi na ako ang punong estudyante ng sinuman. Lahat yan ay gawa-gawa lang niya na walang basehan. Tungkol naman sa maskara, sinabi ni Ricardo Joe, ang tunay na boss sa likod ng gambling event, na ang mga bidder ay may karapatang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi ba't sinusuway din ninyo ang kanyang salita? Tol, huwag mong gamitin ang pangalan ni Boss Ricardo para mang-intimidate ng mga tao. Ang pinag-uusapan ngayon ay ang problema mo. Enzo Lu. Ginulo mo ang lugar, nagdulot ng kaguluhan. Mag-ingat ka, baka paalisin ka ng mga tauhan ng organizer. Muntik na kitang makalimutan. Bea Shen. Tumaas din ang taya mo. Hindi ba't kasabwat mo? Siya? Hoy, huwag kang kumagat ng kumagat na parang asong ulol. Sabihin mo nga, bakit bumili siya ng number 7 at number 1? Pero hindi binili ang number 3 mo? Yon, desisyon yon ng Mas Jade King mismo. Siyempre, hindi mo maiintindihan, ordinaryong tao ka lang. Sige, ikaw naman ang magpaliwanag. Bakit hindi mo binili ang number 3? Yun ang mga sikreto ko sa pagkilatis ng Jade. Paano ko basta-basta sasabihin sa'yo? Ayaw mong sabihin, no? Kung ganoon, huwag kang umasa makakaalis ka rito ngayon. Sige, atakihin nyo. Sir, anyo siya? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para manggulo sa lugar ko? Ako, si Ricardo Joe. Hari ng hade na si Ricardo Joe. Bakit siya mismo ang pumunta? Siya ang tagong may-ari ng Jade Gambling Competition. Ang negosyo sa Jade ni Sir Ricardo ay kumakalat na sa merkado sa loob at labas ng bansa. Kahit ang mga pinuno ng maraming bansa ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Enzo Lu, kung magwawala ka pa, baka hindi ka na maprotektahan ng pamilya Lu. Kaya ni Sir Ricardo natakpan ng lahat para sa kanya? Sir Ricardo, irereklamo ko. Nandaya itong taong ito. Sabihin mo sa akin, kahit ang pinakasopistikadong instrumento ay hindi makadetekta ng Jade, paano siya mandaraya? Ito. Sir Lucas. Itapon ninyo ang taong ito. Hoy, hindi Sir Ricardo. Pagkatapos nito, bawal ka nang sumali sa Jade Gambling Competition. Bitawan ninyo ako. Sir Lucas. Sino man ang manggulo pa sa kaayusan dito, magkakapareho kayo ng kapalaran. Dol, nasisiyahan ka ba sa aking pagpapasya kanina? Salamat, Sir Ricardo. May isa pa akong iaanunsyo. Ang Jade na ito ay binili ko na sa halagang 10 bilyon. Tapos na ang auction. Umuwi na kayong lahat. Sa kamay ko ay may 3 bilyong cash na puhunan, kasama ang mga share sa Joe's Jewelry na nagkakahalaga ng 7 bilyon. Ano sa tingin mo? Siyempre, walang problema. Siya nga pala, Sir Ricardo, ang aking pagkakakilanlan, pakiusap, panatilihin ninyong lihim. Huwag kang mag-alala. Siya nga pala, sa hinaharap, tawagin mo na lang akong Kuya Joe. Sige, salamat Kuya Joe. Alis muna ako, ha? Boss, narinig ni Lolo Hong ang tungkol sa Masked Jade King. Gusto niyang makilala siya. Lolo Hong. Breaking news. Breaking news. Marso 23. Si Mateo Hong, ang pinakamayamang tao sa probinsya sa kanyang birthday party, ay aksidenteng kinain ang cake na may halong jam na nagdulot ng matinding allergy at namatay matapos mabigong iligtas sa ospital. Birthday party naging lamay? Anong kinalaman ko dyan? Hello? Binibining Bea Shen. Paulo. Binibining Bea. Anong kailangan mo? Kahapon kasi, sobrang busy ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, yung raw zone na number 3 na pinili mo para sa aking pagkabukas, sobrang laki ng value. Kumita ako ng halos 200 milyong piso. Binabati kita, binibining Bea. Mukhang hindi mo na kailangang pakasalan si Enzo Lu. Totoo, hindi na talaga. Pero si Enzo Lu ay makikipag-agawan sa akin para sa pwesto ng general manager. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Talaga namang ganito si Enzo Lu. Nagkasundo kami na magkasama kaming pupunta sa birthday party ni Lolo Hong. Kung sino ang makakatulong sa grupo na makakuha ng mas malaking benepisyo, siya ang uupo sa pwesto ng chairman. Gusto kong samahan mo ako. Si Lolo Hong. Oo, si Mateo Hong, ang pinakamayaman sa probinsya.
Si Mateo Hong, ang pinakamayamang tao sa probinsya, ay aksidenteng kinain ng cake na may halong jam na nagdulot ng matinding allergy at namatay matapos mabigong iligtas sa ospital. Birthday party naging lamay. Ang aming pamilyang Shen at ang pamilyang Lu ay gustong makuha ang pabor ni Lolo Hong sa kanyang birthday party. Parang gusto ng tadhana na pumunta ako. Mukhang gusto ng tadhana na pumunta ako. Sige, samahan kita. Sige, samahan mo muna ako sa antique shop. Kunin ang regalo para kay Lolo Hong. Sige. Ano pong maitutulong ko sa inyong dalawa? Si Bea Shen ba ay may order dito? Nag-order siya ng larawan ng mahabang buhay? Ay, transfer mo na lang sa akin. Ay, si Miss Shen. Nagbayad na siya ng 300,000 pesos na down payment eh. Doblehin ko. Sige, deal. Kunin ko na po para sa inyo. Sir Lucas, ganito po ang ginawa ninyo. Baka ma-offend si MS Shen. Ang babaeng yun. Laging ako ang inaapi niya. Kapag pinakasalan na niya ako at pumasok sa pamilya Lo, papagbayaran ko siya. Pero ngayon, kunin ko ang gusto niya. Para mapasaya ko si Lolo Hong. At mapahiya siya. Doble ang benepisyo. Sir Lucas, paano kung pakasalan mo si MS Shen? Iiwan mo na ba ako? Huwag kang mag-alala. Kahit kailan, ikaw pa rin ang paborito ko. Sir Lucas, Enzo Lu. Hindi ba ako nakakaabala sa inyong dalawa? Enzo Lu. Hindi ba ako nakakaabala sa inyo? Ano ba ang sinasabi mo, Xiaoyu? Sekretary ko si Shayna. May pumasok sa mata niya. Tinutulungan ko siyang pahanginan. oo, may pumasok nga sa mata ko kanina. Magkamukha nga kayong dalawa. Ikaw. Ikaw naman, bakit kasama mo pa rin yang taong yan? Kahapon, mukhang nalugi ka ng 50 million, habang kumita ako ng 2 bilyon. Sa ating dalawa, sino ba talaga ang sweet, ha? Kumita ka ng 10 bilyon? Akala mo ba ikaw ang Mas Jade King? Ang kapal ng mukha mo. Kinuha mo yung pangyayari sa Mask Jade King. At inangkin mo. Nandoon naman tayong lahat noon. Naku, nabigla akong nagsalita. Buti na lang hindi sila naniwala. Pero kahit papaano, tumulong si Paulo na kumita ako ng 200 milyon. Yan naman ay aminin mo. Swertihan lang yun. Kung palagi kang aasa sa kanya para makaisa ng swerte, baka balang araw, malugi ka ng todo kasama ang tubo. Paulo. Kailan ka ba kukuha ng tunay na trabaho? Palagi ka na lang nasa tabi ni MS Shen. Nangungopia lang ng pagkain at inumin. Sino nagsabing wala siyang tunay na trabaho? Ngayon, opisyal kong kukunin si Paulo bilang aking espesyal na konsultan. Ginoo, ang larawan ninyo? Ang ipinag-utos kong larawang ito, ang larawan ng mahabang buhay, ay talagang maganda. Labis akong nasisiyahan. Boss, ang larawan ng mahabang buhay na ito, hindi ba ako ang nagpareserba? Boss, ang larawan ng mahabang buhay, hindi ba ako ang umorder nito? Paumanhin, Miss Shen. Naibenta na ang painting sa ginoong ito. Boss Liu, tinanggap mo na ang aking down payment. Anong karapatan mo para ibenta ito sa iba? Basta hindi pa tapos ang transaksyon. Sa kanino ko ibebenta, desisyon ko yan. Ikaw. Aray! Kaya pala ang painting na ito. Ikaw pala, Xiaoyu, ang umorder. Hindi naman sinabi sa akin ng boss. Ganito na lang. Kapag pumayag kang pakasalan ako, ibibigay ko sa iyo ang painting. Enzo Lu, napakababoy mo. Ang birthday party ni Lolo Hong ay magsisimula na. Mahirap nang makahanap ng bagong regalo na angkop sa okasyon. Ito ang 300,000 pesos na down payment. Miss Shen, hindi kita iaabot. Sandali. Sapat na ba ang 300,000 pesos na bayad pinsala? Ano? Gusto mo pa ng doble? E di magsampa ka ng kaso. Kaya kong makipagpatigasan sa inyo. Pero parang may urgent na lakad si Miss Shen. Kaya ko, pero siya, hindi. Paulo, hayaan mo na. Ganito. Maghanda ka muna ng regalo. Ako na ang bahala dito. Sigurado ka ba? Kailan pa kita binigo? Magkita na lang tayo sa party ni Lolo Hong. Toll, kung binuksan ko ang antique shop na ito, may koneksyon ako sa itaas. Payo ko sa'yo, kunin mo ang pera at umalis ka na. Kung hindi, wala ka nang makukuha kahit piso. Ganon ba? Tingnan natin ngayon kung mapoprotektahan ka ng koneksyon mo. Talaga? Ngayon, gusto kong makita kung ang mga nasa itaas mo kung mapoprotektahan ka pa nila. Hoy, Kuya Zu. Ako si Paulo Garcia. May kilala ka ba sa mundo ng Antigo? Siyempre naman.
Magkaugnay ang Jade at mga Antigo. Ganito kasi. May nakita akong tindahan ng Antigo na parang may problema. Kailangan ko ng tulong mo. Umarap sa kaibigan ko. Pagbubutihin ko siya. Ipadala mo sa akin ang address. Sige, salamat Kuya Zoe. Lolo Hong, hindi ba gusto mong makilala ang kaibigan kong hari ng hade na nagkukunwari? Pupunta ako sa kanya mamaya. Pero itong kaibigan ko, gusto niyang itago ang pagkakakilanlan. Kailangan ko muna siyang tanungin kung payag siyang makipagkita sa iyo. Salamat, munting kapatid na Jew. Napakahalaga niya sa akin. Oy bata, hindi ba't may tinawag kang tulong? Nasaan na? Ay nako. Ayoko nang magsayang ng salita. Umalis ka na. Magagawa mo? Si Amang Siong, ang hari ng hade. Hoy, ikaw. Si hari ng hade, si Lolo Hong. Huy, Lolo Hong, bakit ka napadpad sa maliit na tindahan ko? Napakalaking karangalan po talaga. Ikaw pala ang sabi nila ang nanggulo sa kaibigan ko. Ang kaibigan ninyo? Kaibigan, ito si Paulo. Galing siya sa Antiques Association. Ang problema sa tindahan mo, sa kanya mo na lang direktang sabihin. Ay, sir, ako po ang nagkamali. Ibabalik ko po ang down payment. Doble. Pakisuyo, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ama, nagkamali ka nga. Ang mahalaga sa akin ay hindi ang 30,000 piso na down payment, kundi ang ugali mo. Ito ang ebidensya ng kanyang paglabag sa batas. Kayo na ang bahala sa parusa. Paglabag sa kontrata. Ayon sa regulasyon, 10 beses na multa at 1 taong suspensyon ng operasyon. Wala na. Magsasara na ang maliit kong tindahan. Sa susunod, huwag kang masyadong mayabang. Kuya Joe, umalis na tayo. Kaibigan, si Kuya Joe, may isang bagay sana akong ipapakiusap sa iyo. Sabihin ninyo, Kuya Zoe. Si Lolo Hong ang pinakamayaman sa Jiangnan Province. Narinig ang ginawa mo kahapon. Kaya hinanap niya ako para lang makilala ang hari ng hade na nakatago. Kung malaman ni Lolo Hong na ako ang hari ng hade na nakatago, at sasabihin ko sa kanya na mamamatay siya sa birthday party dahil sa allergy sa jam. Kuya Zoe, saglit lang, may tatawag. Paulo, baka hindi na ako umabot sa birthday party. Kuya, saglit lang, may tatawag ako. Paulo, baka hindi na ako aabot sa birthday party ni Lolo Hong. Sa totoo lang, pwede kitang dalhin diretsyo kay Lolo Hong. Hindi mo na kailangang maghanda ng regalo. Ngayon pa, pinagtripan mo pa ako? Gaano ka katatagal? Mga 10 minuto. Tatanungin ko. Kuya, pwede bang patagalin ng konti ang birthday party ni Lolo Hong? Walang problema. Kay Lolo Hong lang yan. Isang salita. Kanina ko lang narinig, napatagal ng 15 minuto ang party ni Lolo Hong. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Talaga. Salamat, Paulo. Sige, ibaba ko muna. Salamat, kuya. Gusto ko sanang makipagkita kay Lolo Hong pagkatapos ng party. Pwede ba? Pwede rin. Oo nga pala. Ito, imbitasyon para sa Table 1. Salamat sa pag-aalala, kuya. Binigyan na ako ni Bea ng imbitasyon para sa table 2. Sige. Hindi na kita istorbohin pa. Kuya, kami, magkaibigan lang talaga kami. Naranasan ko na yan. Alam ko ang pakiramdam. Sige, alis na tayo. Paring Paulo, mauna na ako at sasabihin kay Lolo Hong. Sige, kuya. Pupunta na muna ako sa venue. Sir Lucas, si Lolo Hong ang pinakamayaman sa lalawigan ng Jiangnan. Bakit pa siya pupunta dito sa Jiangzhou natin para magpa-birthday party sa maliit na lugar na ito? Hindi mo alam? Dito rin sa Jiangzhou ang pinanggalingan ni Lolo Hong. Ako, naghanda ako ng isang mamahaling regalo. Kung magugustuhan ito ni Lolo Hong, baka umangat na ang buhay ko. Siguradong may dala ka ring mamahaling regalo, Sir Lucas? Oo nga, Sir Lucas. Pakita mo na, para makita namin. Hindi naman ganoon kamahal. Isang painting lang ng Longevity of Pine and Crane. Longevity of Pine and Crane? Talagang first class ang pamilya Lu sa Jiangzhou. Talagang iba ang kayang ibigay ni Sir Lucas. Tiyak na panalo ang regalo ni Sir Lucas. Sir Lucas. Nabalitaan kong magkakasal ang mga pamilya Shen at Lu. Bakit wala dito ngayon si Miss Bea Shen? Siya, kumita lang ng kaunti sa gambling event ng mga batong hiyas. Nagwala na sa kayabangan. Kahit magpakumbaba pa sa akin ng ganoong klaseng tao, hindi ko sa papansinin. Itong si Enzo Lu, wala man lang banggitin sa sarili niyang problema. Siraan pa si Bea Shen. Napakagaling ni Sir Lucas. Bakit hindi pinahalagahan ni Miss Bea Shen? Masyado pang bata si Miss Shen. Narinig ko kahapon sa gambling event ng mga batong hiyas, may lumitaw na Masked Jade King. Nakita mo na siguro yon, Sir Lucas?
Kami ay parang matagal nang magkakilala. Nagkaintindihan agad. Ay, talagang ikaw nga, Sir Lucas. Ang galing. Hanga kami. Ganoon ba? Paano ko nalaman na ininsulto mo ang Mask Jade King at pinaalis ka sa auction? HMPH, ikaw, hindi ka naman talaga pumunta sa auction. Saan mo nakuha yung chismis na yan? Ikaw, huwag kang magkalat ng maling balita dito. Ako? Nagkakalat? O kayo ang nagbubulag-bulagan at nagsisinungaling? Ikaw, dapat ka ba dito? Umalis ka na. Hindi ba ito ang birthday party ni Lolo Hong? Alam mo pala, bakit hindi ka pa umalis? Ang mga tulad mong mababang tao ay hindi karapat-dapat pumasok dito. Ako, mababang tao? Ano? Akala mo? Napakataas mo? Paulo Garcia, o Paulo Garcia. Ang mayayaman ang mataas na uri ng tao, ang mahihirap ay mababang uri. Hindi mo pa ba maintindihan yung simpleng katotohanan yan? Naiintindihan mo ba? Ang mga basurang tulad mo. Nagdudumi lang ng hangin dito. Ang baho ng amoy mo. Mukhang pobre. Umalis ka na nga. Ito ay birthday party ni Lolo Hong. Wala pa si Lolo Hong. Umalis ka na. Kung hindi, baka maabala mo siya. At ikaw ang magdudusa. Dumating ako para dumalo sa birthday party ni Lolo Hong. Hindi ako aalis. Dumalo sa party ni Lolo Hong. Karapat dapat ka ba? At gusto mo pang makipagupo sa mesa ko? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Si Miss Shen ang nagbigay. Ang pamilya Shen at pamilya Lo. 2 imbitasyon lang ang natanggap ng bawat pamilya. Binigay pa niya ang napakahalagang pagkakataong ito sa kanya. Wala naman siyang silbi. Ganun pala kahalaga sa kanya ang imbitasyong ito. Ito ay pagitan ko at ni Miss Shen. Wala kang pakialam. Ikaw, Ano ba ang relasyon nitong lalaking ito kay Miss Shen? Hindi kaya siya ang gusto ni Miss Shen? Makakapanood tayo ng magandang eksena. peke ang imbitasyong ito. Umalis ka na. Oo, peke nga ang imbitasyong ito. Shana Reyes. Talaga nga namang magkasundo kayo ni Enzo Lo. Tumutulong ako sa tama, hindi sa kakilala. Hempe, Anong pinagtatawa mo? Kung hindi ka alis, tatawag ako ng seguridad. ang paggupit sa imbitasyon ay katumbas ng paggulo sa handaan. Ikaw ang dapat paalisin. Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon ang kakayahan ko. Hoy, Manager Kiao. May nanggugulo dito. Sino ang gumawa ng pekeng imbitasyon? Manager Kiao, siya yun. Palayasin siya. Hindi mo man lang sinuri kung totoo ang imbitasyon. Palayasin mo na agad ako. Paulo Garcia, hindi mo pa ba maintindihan? Totoo o hindi? Iyon ay nasa isang salita lang ni Manager Kiao. Kaya ba niyang palitan si Lolo Hong? Sasabihin ko sa'yo, pinahahalagahan si Manager Kiao ni Lolo Hong. At itong birthday party na ito, si Manager Kiao rin ang nag-ayos nito. Kahit itong Jiangzhou Hotel, hari din yan ni Lolo Hong. Kaya si Manager Kiao, siya ang hari rito, naiintindihan mo? Ang galing ng pagsasabuatan. Hindi ba kayo natatakot na malaman ito ni Lolo Hong? Mga tulad mong maliit na tao, dagdagan o bawasan man, akala mo ba papansinin ka ni Lolo Hong? Kung nagpapakaaso ka, dapat mong bantayan ng maayos ang bahay kapag nagkaroon ka ng ibang hangarin o nangangarap pang maging amo. Malapit ka ng mamatay. Hinamak mo ako. Hoy, una kang gumawa ng peking imbitasyon. Ngayon naman ay nagkakagulo ka sa birthday party. Mukhang kailangan kang saktan para matuto ka. HMP, sayang naman. Ang ilang mga mabababang uri, nangangarap na makisali sa mataas na lipunan. Sa huli, hindi lang sila mabibigo. Dadampat pa sila sa ospital. Ang taong tulad niya, kahit mabali ang 2 paa, karapat dapat lang yan sa kanya. Ganoon ba? Tingnan natin kung sino ang makakagalaw sa akin ngayon. TJ, tumigil ka. Isang simpleng hotel manager lang. Nandito ka't nagbabaligtad ng katotohanan. Si Ricardo Joe, ang hari ng hate. Bakit siya nandito? Ginoong Joe, peke ang invitation card niya. At nahuli siya mismo ni Sir Lucas. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Humarap ka pa. Akala mo hindi ko nakita? Oo, mali ako. Sa akin ba dapat humingi ng tawad? Sir, pasensya na po. Nagkamali ako. Umalis ka na. Kung may susunod pa, ipapafire kita kay Ginoong Hong. Layas. Ikaw ang pumunit ng invitation, di ba? Pulutin mo. Ginoong Joe. Narito na po, Ginoong Joe. Sa'yo na yan. Para maging aral. Ginoong Joe. Totoo pala yung balita na pinalaya si Sir Lucas sa Jade Auction. Totoo rin kaya yung sinasabi na nagalit sa kanya ang Mask Jade King? Maaaring totoo nga. Mula ngayon, mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Hoy, ikaw, swerteng-swerte ka ngayon. Sa susunod, hindi kita palalampasin. Mga ginang at ginoo. May bigla ang lakad si Ginoong Hong, kaya medyo maantala ang birthday party. Mga ginang at ginoo. May bigla ang lakad si Lolo Hong. Maantala ang pag-uumpisa ng salo-salo. Walang problema. Maghihintay kami. Siyempre naman, si Lolo Hong ay napakaabala. Ang pagdating lamang ni Lolo Hong sa Jiangzhou ay napakalaking karangalan na para sa amin.
Bago magsimula ang salo-salo, may ibabalita muna ako. Sa lahat ng bisita na magbibigay ng regalo ngayon, si Lolo Hong ay magbibigay ng 10 beses na kapalit. Talagang Diyos ng yaman ng Jiangzhou, si Lolo Hong. Buti na lang, nakahanda na ang malaking regalo ko. Yayaman ako ngayong araw na. To, Hoy, sa atin dito, ang regalo ni Sir Lucas ang pinakamahal. Siyempre, siya ang pinakamalaki ang makukuha. Sa isang iglap lang, makakatulong ka na sa Shenlu Group na kumita ng milyon-milyong piso. Maliit na halaga lang yan. Ang mahalaga, mapasaya natin si Lolo Hong. Paulo, nagsimula na ba ang salo-salo? Tingnan mo, pawis na pawis ka sa pagmamadali. Sinabi ko na, naantala ng 15 minuto ang salo-salo. Di mo kailangang magmadali. Ang sabi ni Ma'am Xiong, maya-maya lang. Sinong nagsabi sa'yo na 15 minuto? Pero mukhang di na kailangang maghintay ngayon. Pwede nang magsimula ang salo-salo. Akala mo sino ka? Makikinig sa'yo si Lolo Hong. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Dumating na ang magandang oras. Magsisimula na ang salo-salo. Malugod po nating tanggapin si Lolo Hong. Dumating na ang tamang oras. Magsisimula na ang handaan. Pakikuha po si Lolo Hong. Nagsimula na nga ang handaan. Paulo, kilala mo si Lolo Hong. Xiaoyu, naniniwala ka sa kanyang kalokohan? Oo nga, nagkataon lang yun. Mga kaibigan, si Ricardo Joe, dapat ay naipaliwanag na niya sa lahat ng bisitang nagbigay ng regalo ngayon ay makakatanggap ng 10 beses ang halaga ng inyong regalo. Mukhang mabuting tao talaga si Lolo Hong. Dahil dito, tutulungan ko siya. Hindi pa ito sapat. Malayo pa, mula sa mga regalong ito, ay pipili ako ng isang pinakanagustuhan ko at ang nagbigay nito, ang aking kumpanya, ang Hong Group, ay magbibigay ng espesyal na suporta. Makikipagtulungan ng malalim sa Hong Group. Parang umakyat ka agad sa langit. dapat kinain ko na lang ang lahat at nagbigay ng malaking regalo. Mukhang ang pagkakataong ito ay para kay Sir Lucas na. Panalo na si Sir Lucas nito. Mukhang pinapaboran ako ng langit. Simula ngayon, ang Jiangzhou ay magiging sakop na ng pamilya ko. Naku, talaga bang matatalo ako sa gago na to? Nakakainis talaga. Talaga bang matatalo ako sa gago na ito? Anong regalo ang inihanda mo? Naghanap lang ako ng biglaan ng isang larawan ng matandang tao. Isang simpleng larawan lang ng matanda. Hinahambing mo pa sa aking larawan ng mga crane at puno na sumisimbolo ng mahabang buhay. Na ito? Enzo, Lou, huwag kang ganyan. Nakakuha ka na nga ng advantage. Nagmamalaki ka pa. Oo nga pala. Ano sa palagay mo kung matutulungan ko ang Shenlu Group na makuha ang pangunahing suporta ng Hong Clan? E di yung simpleng general manager na posisyong ito. Baka hindi na sapat, di ba? Ano pa ba ang gusto mo? Pagdating ng panahon, si Tio Shen ay malamang na masayang magpapakasal sa iyo sa akin. Ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi makukuha ni Enzo Lu ang suporta ng Hong Clan. Ikaw, bukod kay Sir Lucas, sino pa ang makakakuha? Ikaw. Oo. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka mahirapan ka sa huli. May mas mahalaga at angkop ka pa bang maibibigay na regalo para sa kaarawan? Siyempre, Paulo, tumigil ka nga sa pagyayabang. Dagdagan ko lang ng isang punto. Ang regalong, hinahangaan ko. Pagdating sa presyo, hindi naman kailangang pinakamahal. Basta't ito'y nakakaantig sa puso ko, iyon ang pinakamaganda. Mabuti naman. Paulo, hindi tumitingin si Lolo Hong sa halaga. May pag-asa pa tayo. Kahit hindi titingnan ng presyo, ang regalo mo ay hindi pa rin katulad ng sa akin. Ngayon ay magsisimula na ang paghahandog ng mga regalo ng mga panauhin. Simulan na natin. Sa mga panauhin, maaari nang maghandog ng regalo. Tayo na rin. tara na. Ang pamilyang Lo mula sa Jiangzhou, nag-aalay ng isang larawan ng mahabang buhay. Naway maging malusog at masaya si Lolo Hong. Sumainyo nawa ang kasaganaan. Maganda. Narinig mo ba? Nagustuhan ni Lolo Hong ang aking regalo. Ang pamilyang Wang, nag-aalay ng isang batong Shoshan. Naway maging tulad ng dagat ang kasaganaan ni Lolo Hong. Ang pamilyang Zheng, nag-aalay ng isang larawang pangkaligayahan, naway maging malusog, si Lolo Hong. Anong gagawin natin? Para sa akin, halos pare-pareho lang ang halaga ng aking obra ng kasaganahan sa mga ibinigay nila. Sa pagkakataong ito, baka hindi ito magustuhan ni Lolo Hong. Ang pamilyang Ho, nag-aalay ng pares ng bote kalabasa na may disenyong 8 diwata at tagak, naway magpatuloy ang kasaganaan at mahabang buhay ni Lolo Hong. Ay magandang maganda ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabi na ni Lolo Hong? Hindi halaga ang mahalaga. Basta't makapukaw sa kanya. Ikaw na ang susunod, maghanda ka. Ang pamilyang Shen, nag-aalay ng isang obra ng kasaganahan. Hindi ba isa ang pamilyang Shen sa mga kilalang pamilya sa Jiangzhou? Oo nga, bakit isang larawan lang ng obra ng kasaganahan ang ibinigay? Baka naman hindi nila iginalang si Lolo Hong. Medyo mayabang ang pamilyang Shen.
Baka sa pagkakataong ito, maiinis pa si Lolo Hong. Kasalanan ko lahat ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Baka nga mas malala pa ang mangyari. Baka ma-offend pa natin si Lolo Hong. Kasalanan ko lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag mo na akong aliwin. Yung birthday party ni Lolo Hong ngayon, talagang sinira ko. Hindi ko pa naibibigay ang regalo ko. Ay, oo nga pala. May regalo ka pang hindi na ibibigay. Nasaan? Espesyal kasi ang regalo ko. Kailangan bang hintayin konti bago maibigay? Lolo Hong, bilang pasasalamat sa lahat ng tulong at gabay ninyo, espesyal kong ipinagawa ito para sa inyo. Isang 6 na palapag na birthday cake. Upang ipagdiwang ang inyong ika-6 na kaarawan at magkaroon ng masaganang buhay. Mabuti naman ang pag-iisip mo, Xiao Qiao. Ang salusalong ito, ayos na ayos. Labis akong nasiyahan. Salamat po, Lolo Hong. Kainin muna natin ang cake. Pagkatapos nating kumain ng cake, saka ko i-aanunsyo ang resulta. Ano sa palagay ninyo? C. Hindi. Paulo, ano ba ang sinasabi mo? Mag-sorry ka agad kay Lolo Hong. Talagang naghahanap ng gulo ang taong ito. Nagpapapansin lang. Hintayin natin kung paano siya mawawalan ng mukha. Pwedeng kumain ng cake ang lahat. Maliban kay Lolo Hong. Birthday party ito ni Lolo Hong. Bakit hindi siya pwedeng kumain ng cake? May sira ka ba sa ulo? Mga tauhan, palayasin ninyo ang taong ito. Bakit ang bilis mong gustong magpalaya sa akin? Natatakot ka bang mabuko ang masamang balak mo? Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Dalhin niyo siya palabas, agad. Sa cake na ito, may jam. Kapag kinain ito ni Lolo Hong, siguradong mamamatay siya dahil sa allergy. Paulo Garcia, sigurado ka ba? Kung ma-offend mo si Lolo Hong. Kahit ang buong pamilya Shen ay hindi kaya protektahan ka. Sigurado ako. Si Manager Kiao ay malapit na tao ni Lolo Hong. Paano niya magagawa na saktan si Lolo Hong? Tama. Imposible yan. Ang taong ito ay galing sa mental hospital, di ba? Kung magsisinungaling ka kay Lolo Hong, maghanda kang. Lahat ng malalaking pamilya sa Jiangzhou ay magtutulungan para wasakin ka. Paulo Garcia, talagang, ikaw ang may gawa ng problema mo. Ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa ninyo itong siraulo ipalabas? Sandali. Kunin niyo ang aking pribadong doktor. Lolo Hong, paano mo mapapakinggan ang kahibangan ng taong ito? Patingnan natin. Hindi naman ito magtatagal. Sige na. Lolo Hong, sa cake, walang nakitang jam. Nagbago na ba ang nakita kong mangyayari? Lolo Hong, nakita nyo na po? Isang sinungaling lang ang taong ito. Sa tingin ko, dapat siyang dalhin sa mental hospital. Tama, narinig nyo ba? Dalhin nyo siya sa mental hospital. Agad. Ako rin, allergic ako sa jam. Hayaan niyo akong subukan, malalaman natin. Bia Shen. Paulo Garcia, naniniwala ako sa'yo. Bia Shen. Ayos ka lang ba? Okay lang. Konti lang naman kinain ko. May gamot ako para sa allergy. Bigyan mo nga ako. Lolo Hong, huwag kang maniwala sa kanila. Niloloko ka lang nila. Kaibigang Joe, pasensya na, pinapunta pa kita. Maghanap ka ng doktor para sa akin. Ang cake ay may espesyal na pritong jam. Kung hindi masyadong maingat, hindi mo malalasahan. Paano niya nalaman na may jam sa cake? Baka may superpower siya? Sa tingin ko, baka may problema rin siya. Diretso ko bang sasabihing nakikita ko ang kinabukasan? Masyado akong sensitive sa lasa ng jam. Nang amuyin ko, sinabi ko agad kay Paulo. Oo nga. Si Bea ang nagsabi sa akin. Ganun pala. Kayong dalawa, mga traidor. Nangahas kayong lasunin ako, mga tauhan. Alamin ninyo kung sino ang nasa likod ng mga ito. Dalhin ninyo sila. Lolo Hong, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga balak saktan ka. Makakapagtiwala pa ba ako sa'yo? Awa, Lolo Hong, kaawaan niyo po ako. Mga kabataan, salamat sa inyong dalawa sa pagligtas ng buhay ko. Ipinapahayag ko. Ang Shenlu Group ay magtatanggap ng pangunahing suporta mula sa Hong
ipinahahayag ko. Ang Shenlu Group ay tatanggap ng pangunahing suporta mula sa Hong Group. Salamat, Lolo Hong. Salamat, Lolo Hong. Mula ngayon, ang pamilyang Shen ang magiging pangunahing pamilya sa Jiangzhou. Yayaman na ang Shenlu Group. Makikinabang din ang pamilyang Lu dito. Makikinabang din. Dapat ako ang may gawa niyan. Nakakainis. Bakit palagi siyang swerte? Binata, maaari ba kitang samahan sandali? Alam na niya ang tunay kong pagkatao. Wala akong sinabi. Kaibigang Chu, umupo ka. Kanina sa salo-salo, nabayaran ko na ang batang babae ng pamilyang Shen. Binata, ano sa palagay mo? Anong gusto mong gantimpala? Gusto mo pala akong pasalamatan. Lolo Hong, sapat na ang pagtulong ninyo kay Bea Shen. Huwag na ako. Hindi ako si Mateo Hong, na taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ganito na lang. Ibibigay ko sa iyo ang 5 bituing hotel dito sa Jiangzhou. Napakamahal naman ito. Kung ganon, salamat, Lolo Hong. Ang hotel na ito ay ang nag-iisang 5 bituing hotel sa Jiangzhou. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 1,000 milyon. Pero sa itsura mo, parang wala lang sa iyo. Ha ha ha. Kaibigang Chu, bilyonaryo rin siya. Ang 100 milyon ay hindi talaga gaanong malaki para sa kanya. Kuya Zhou, Kaibigang Chu, nailigtas mo na si Lolo Hong. Ano pa bang kailangang itago? Baka naman. Siya ang tinutukoy mong Masked Jade King? Tama ka. Siya nga. Ito. Nakakabilib talaga ang mga kabataan ngayon. Ganito na lang. Ang pondong suporta para sa mga kumpanya sa Jiangzhou na 100 billion ay ibibigay ko ng buo sa iyo. Ikaw ang bahala. 100 bilyon? Hindi ko kayang pangasiwaan yon. Sa tingin ko, mas mabuti pa rin kung kayo, Lolo Hong, ang personal na mamahala sa Jiangzhou. Yung jam sa birthday party, malinaw na may gustong pumatay sa akin. Kailangan kong bumalik at alamin ang totoo. Ikaw na ang bahala dito. Kampante ako. Dati, tagabuhat lang ako ng mga bricks. Wala rin naman akong kakayahan. Ang kakayahan ay maaaring mahasa ng paunti-unti. Pero ang pagkatao, iyon ang mahirap sabihin. Lolo Hong, ano sa tingin ninyo si Kuya Joe? Mabuti ang pagkatao at sapat ang kakayahan. Mas bagay siya kaysa sa akin. Paring Paulo, sanay na akong gumala kung saan-saan. Malaya ang pamumuhay ko. Kung sabihin mong manatili ako sa Jiangzhou, hindi ko matitiis iyon. Mag-iiwan ako ng isang tao para tulungan ka. Secretary Lee, halika rito. Lolo Hong, Secretary Lee, manatili ka sa Jiangzhou. Tulungan mo ng buong puso si Paulo Garcia sa kanyang trabaho. opo. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sikapin kong hindi mabigo si Lolo Hong. Ganito nga dapat. Lolo Hong, dahil itinalaga ninyong suportahan ng malakas ang Shenlu Group, nakahanda na po ako ng 10 bilyong plano ng suporta. Pakitingnan po ninyo. Ang pondong suporta, ibigay ko na ng buo kay Paulo Garcia para pangasiwaan. Siya na lang ang papakitaan mo. Ginoong Paulo, pakitingnan po ninyo. Ang hanay para sa contact person ng Shenlu Group. Bakit blanco pa rin? Ganito po, Ginoong Garcia, ito po, kailangan po ninyong magtalaga rito. Si Bea Shen na lang. Sa totoo lang, ikaw sana ang gusto kong itaguyod para muling buhayin ang Jiangzhou. Pero sa tingin ko ngayon, ang pagtaguyod sa Shenlu Group ay pareho lang din. Siyempre naman. Si Paulo talagang labis ang pagmamahal niya kay Bea. Baka nga, malapit na tayong uminom sa kasal nila. Sige, pagdating ng araw na iyon, ako ay tunay na darating. At maghahandog ako ng malaking regalo. Yumaman at nakuha pa ang magandang dilag. Hindi ba ito panaginip lang? Sana hindi ko na lang sinabi na ako ang nakakita ng problema sa Kate. Pero okay naman ang nangyari, di ba? Pero ikaw ang nagligtas kay Lolo Hong. Si Lolo Hong, binigay niya ang pagkakataon sa Shenlu Group. Pasasalamatan pa kita. Isipin mo, kung hindi mo sinabi iyon, ang kakayahan kong manghula ng hinaharap ay mabubunyag. Paulo. Pero wala ka namang nakuha. Sa totoo, binigyan din ako ng premyo ni Lolo Hong. Talaga? Anong premyo? Bukas, pumunta tayo sa hotel. May sorpresa ako para sa'yo. Man. Paulo. Ako. Kahit na may konting gusto ako sa'yo. Pero, hindi ba masyadong... Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang ilibre ng pagkain. Gago ka.
Kung kakain tayo, sa Jiangzhou restaurant tayo pupunta. Wala namang restaurant sa Jiangzhou Hotel. Ah, sige, pareho lang. Buisit. Paulo Garcia. Bea Shen. Nanalo na naman kayong dalawa. Sir Lucas, huwag kang magalit. Ang Divine Deer na ito, hindi naman ito sa Shen Group. Ang mga Lu, makakakuha rin naman tayo ng pakinabang dyan. Ano ba ang alam mo? Si Bea Shen ngayon, may koneksyon na kay Lolo Hong. Lalong hindi siya papayag. Napakasalan ako. Kung hindi obra ang mahinahon, pwede naman ang marahas. May paraan ka ba? Balita ko, mahigpit ang pamilya Shen. Basta't mag-isip ka ng paraan na mapatulog mo si Bea Shen. Ayaw man niyang magpakasal, wala siyang magagawa kundi magpakasal. Mabuti. Magandang plano yan. Kung gayon, ako, dapat kitang gantimpalaan ng husto. Sir Lucas, ang kulit-kulit mo. Balita bukas. Ano kaya ang balita ngayon? Marso 24, ang magandang vice-presidente ng Jiangzhou na si Bea Shen ay dinukot at dinala sa Jiangzhou Hotel. Pagkatapos, hindi nakayanan ni Bea Shen ang kahihiyan at nagpakamatay. Namatay si Bea Shen sa pagpapakamatay. Nagpakamatay si Bea Shen. Kailangan kong dali-daling tumawag sa kanya. Sagutin mo ang tawag. Sagutin mo nang. Naku. Hindi kaya maagang kumilos ang mga kidnapper. Ayan. Ang address. Jiangzhou City. Si Bea Shen, ang magandang vice-presidente. Dinukot at dinala sa Jiangzhou Hotel. Jiangzhou Hotel. Kalihim Lin. May dinukot kay Bea Shen at dinala sa Jiangzhou Hotel. Ipadala ang lahat ng tao ninyo ngayon at iligtas siya agad. Opo. At isa pa, ang sino man sa inyo na unang makakita, gagantimpalaan ko ng 1 milyon. Opo. Huwag kang magkikilos. Kung hindi, papatayin kita. Boss, naihatid na ang kalakal. Pwede mo nang suriin. Unahin mo, payungin mo siya, napapaganya. Pagdating ko, sakto na para ako ang magpakasarap. Bea Shen, kahit anong gawin mong paglaban, hindi ka makakatakas sa akin. Ha ha ha. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Marami akong pera. Ibibigay ko lahat sa iyo. Kalimutan mo na yan. Sa trabaho naming ito, integridad ang pinakamahalaga. Ano yan? Pang-utos yan sa iyo. Halika, imbuhin mo. Huwag kang mag-ingay. Hayaan mo muna akong magpakasarap. Tumahimik ka. Kung umingay ka, papatayin kita. Sino yan? Bigyan mo ako ng tuwalya. Huwag ka nang pumasok. Bea Shen. Okay ba siya? Hindi naman si Miss Shen inabuso. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang malay. Nakausap ko na ang doktor. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw, kung patayin mo ako, makukulong ka rin. Sasabihin ko na. Sasabihin ko! Si Enzo. Enzo Lu. Siya ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman diyan. Isuko siya sa pulisya. Kayong tatlo.
milyong piso bawat isa. Salamat, boss. Dalhin nyo na. Nagkamali ako. Huwag mo akong isusuko sa pulis. Boss, boss. Bea, kumusta ang pakiramdam mo? Paulo, ang init ng pakiramdam ko. Bay, papunta na ang doktor. Tibayan mo lang. Paulo, gusto mo ba ako? Ako. Ibigay mo na sa akin, Paulo. Paumanhin po, sir. May nangyaring aksidente sa hotel. Bawal pong pumasok ngayon. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Kung ako yung lalapas ng anis, gusto mo bang mamatay? Paumanhin po. Alam ko po kayo si Ginoong Enzo Lu. Pero ang bagong may-ari ngayon, siya mismo ang nag-utos. Bagong may-ari? Ibinente na ito ni Lolo Hong? Sino ang bagong may-ari ninyo? Papuntahin mo siya rito. Hamarang sa mga plano ko. Paumanhin po. Abala po ang may-ari. Wala po siyang oras para makipagkita. Aray, aray, aray. Kuya, dahan-dahan lang po. Bilis. Nahuli siya? Kung ganun, na-rescue din si Bea Shen? Hindi pwede. Kailangan kong sirain agad ang lahat ng ebidensya. Sabihin mo. Boss, sinira ni Enzo Lu ang lahat ng ebidensya. Wala tayong paraan para arestuhin siya. Si. Naiintindihan ko na. Paulo, Nandito ako. nahanap na ba ang mga commitment sa akin? Huwag mo nang isipin yan. Ako na ang bahala dito. Si Enzo Lu ba yun? Hindi ko siya palalampasin. Si Enzo Lu yun. Pero wala pa tayong nahahanap na matibay na ebidensya. Magpahinga ka muna ng maayos. Paulo, salamat. Nagdesisyon na ako. Uuwi ako para harapin ang tatay ko. Gabi na ngayon. Bukas na lang kaya. Ang totoo, medyo kinabahan ako. Natatakot ako, baka guluhin ako ng tatay mo. Hindi yon mangyayari. Matulog ka na. Biglang inanunsyo ng Hongxi Group na tatanggalin nila ang pangunahing suporta sa Shenlu Group. Pagkalabas ng balita, nag-panic selling na ang mga investor. Ang Hongxi Group ay nag-anunsyo ng pag-atras sa pagpasok sa Shenlu Group. Ano kaya ang mangyayari ngayong araw? Ay, sige na, tingnan na lang natin ang mangyayari. Hello? Sige, uuwi na ako kaagad. Tinawag ako ng tatay ko pumunta sa kumpanya. Baka totoo nga ang balita. Anong balita? Wala. Sasamahan kita. Pa, anong kailangan mo? At bakit ang bilis? Nakausap ko na ang pamilya Lu. Makalipas ang 3 araw, ikakasal ka na kay Enzo. Ano? Bakit hindi ka naman nakatupad sa usapan? Simula pa noong unang panahon, ang pag-aasawa ay desisyon ng mga magulang. Ito ang utos ng mga magulang. Sasaktan ba kita? Pero nanalo ako sa unang pustahan. Dapat ako ang magdedesisyon tungkol sa pag-aasawa ko. Hindi pwede. Kailangan mong pakasalan siya. Kasama ko si Paulo Garcia na nagligtas kay Lolo Hong. At nakatulong pa kami para makakuha ng pondong mula sa Hong family ang Shenlu Group. Ano na ang masasabi mo? Bawiin mo na kung gusto mo. Nagkataon lang kayo. Swertihan lang iyon. Hindi iyon pwedeng maging batayan. Naiintindihan mo ba? Noong matagumpay ang unang gambling stone competition, ganyan din ang sinabi mo. Naiintindihan ko na. Sa 2 pustahang ito, hindi mo talaga ako pinapayagang manalo. Tungkol sa gambling stone competition, ikaw ang kumuha ni Maestro Wang para kay Enzo Lu, di ba? At bago pa ang birthday party ni Lolo Hong, alam ni Enzo Lu na mayroon akong pine and crane painting. Ikaw din ang nagsabi sa kanya, di ba? Ang pamilya Shen at pamilya Lu ay matagal nang magkaalyado. Ang Shenlu Group din ay itinatag ng 2 pamilya. Si Enzo Lu ay presentable at magaling. Bakit ayaw mo siyang pakasalan? Dahil babaero siya, mapagmataas at mapaghiganti. Ang taong katulad niya, hindi ko pakakasalan. Kung hindi mo siya pakakasalan, sino ang gusto mong pakasalan? Gusto kong pakasalan si Paulo Garcia. Ikaw. Pero si Paulo Garcia, may kasintahan na siya. Hindi mo ba alam? Anong nangyari? Toto ba yan, Xiao Yue? Tay, hindi ganyan ang sitwasyon. Xiaoyu. Nandito mismo ang kanyang nobya ngayon. Hanggang ngayon ayaw mo pang aminin? Nandito mismo sa lugar na ito. Chairman Shen, ako nga ang kanyang nobya.
Akala ko kasi, kahit na medyo childish siya, matino naman at mapagkakatiwalaan. Pero hindi ko inakala na naglalaro siya sa dalawang babae. Pakiusap po, huwag niyo pong hayaan si MS, Shen, na maloko ulit siya. Ikaw, Tol, ang lakas ng loob mong lokohin ang puso ng anak ko. Tay, hindi kailanman niloko ni Paulo ang puso ko. Tumigil ka nga? Hayaan niyo na po akong magpaliwanag. Tito Shen, sa totoo lang po, dati, kami nga po ni Shana Reyes ay nakapagkasundo na. Pero nalaman ko kalaunan, na may relasyon pala siya kay Enzo Lu. Kaya, plano ko na pong kanselahin ang kasunduan. Paulo, gago ka. Ang lakas ng loob mong sir ang pangalan ko. Ikaw, putang ina, binabalahura mo ako, maniwala ka, kakasuhan kita ng paninirang puri. Noong nakaraang araw sa antique shop, magkasama at magkahalikan pa kayo. Akala mo hindi ko nakita. Tama, no? Isang maliit na bagay, pinag-aawayan nyo ng walang katapusan. Alam nyo, ang isang matagumpay na lalaki, hindi mawawalan ng konting pag-ibig sa buhay. Kahit na si Enzo at yung kanyang babaeng sekretarya ay may kaunting pagtitinginan, hindi yan gaanong big deal. Tay, paano mo nasabi ganyan? Doble ka ba manaya? Paano ka naging ganoon ka doble kara? Anong doble kara? Kanina mo sinabi na niloloko lang ako ni Paulo Garcia. Pero pagdating kay Enzo Lu, biglang romantiko na. Kung hindi yan doble kara, ano pa? Siya? Paano siya makakapantay kay Enzo? Vice-presidente si Enzo sa Shenlu Group. Milyon-milyon ang sahod niya. Siya naman, isang manggagawa lang sa konstruksyon. Ganito pala. Tito Shen, sa logic mo, kapag mayaman, pwedeng magkaroon ng maraming babae, no? Eksakto. Kung kalahati lang ng galing ni Enzo ang meron ka, hindi kita pipigilan sa pagligaw sa anak ko. Nako, Tito Shen, sobra naman po ang pagpuri ninyo sa kanya. Ako, 3 milyon ang sahod ko. Kahit magtrabaho siya magpakailanman, hindi niya aabutin yan. Tama. Siya. Hindi siya katumbas ng kuko ni Sir Lucas. Masyado na siyang mapalad kung ako ang pakakasalan niya. Gusto pa niyang ligawan si Miss Shen. Parang pala kang nangangarap maging gansa. Paano kung mapaglabas si Paulo Garcia ng 3 milyon? Ano ang masasabi mo? Kung kaya niyang maglabas, dito mismo, tatawagin ko siyang Tatay. Ano ba ang ipinagyayabang mo dyan sa sirasirang card na yan? Magkano ba ang laman ng card ko? Tingnan mo na lang. Sabihin mo, magkano ba ang laman ng sirasirang card mo? Hindi naman kalakihan. 30 bilyon. Hindi naman ganoon karami. 30 bilyon. Anong sinabi mo? Saan mo nakuha yung ganyang kalaking pera? Sabi ko, Bea, naniniwala ka sa ganoong halatang kasinungalingan? Wala namang POS machine dito. Siyempre, kahit anong sabihin ng halaga. Walang alam sa mundo. Kalahati ng buhay ko, Don Roberto, pinaghirapan ko. Ang aking assets ay hindi pa umaabot sa 30 bilyon. Saan mo nakuha yung kumpiyansa mo? Nakikita ka ng 30 bilyon? Don Roberto, kung talagang may 30 bilyon sa card ko, payag ka na ba na ako at si Bea ay magkasama? Hahaha, ilan zero ba ang nasa 30 bilyon? Hindi mo nga alam. Bago ka magsinungaling ulit, gamitin mo naman yung utak mo, okay? Mukhang naghihirap ka na nga. Alam mo ba ang pagkakaiba ng 3 milyon at 30 bilyon? Gaano kalaki ang agwat? Paulo. 30 bilyon. Hindi ganoon kadaling kitain yan. Ang 30 bilyon sa iba, baka napakahirap. Pero para sa akin, 300 bilyon, hindi problema. Ay, tama na. Pwede bang tumigil ka sa pagpapalaki? Akala mo ba pera ng patay yan? 300 bilyon. Tama na. Puro ka dakdak. Sa'yo? Karapat dapat sa anak ko? Kahit nasabihin, medyo malayo ang pangarap ni Paulo. Pero may pangarap siya. Lumalaban siya. Naniniwala ako na hindi niya ako bibiguin. Tumahimik ka. Tumigil ka. Ayaw ko. Ang mga Shen at Lu ay matagal nang magkaibigan. Pakasal kay Enzo Lu ang pinakamagandang pagpipilian mo. Di mag-anak ka ulit ng babaeng ipapakasal mo. Hindi ako magpapakasal. Paulo Garcia, tara na. Hintay. Ano pa ang kailangan mo? Kung lalabas ka ngayon sa pintuang ito, tatanggalin kita sa Divine Deer Group. Di tanggalin mo. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Chairman, dumating na si Secretary Lee ng Hong Group. Ano? Ah, Sigurado ka bang si Secretary Lee ng Hong Group? Ayos? Bilis. Pasok siya agad. Ay, Secretary Lee, dumating na po kayo. Secretary Lee. Ginoong Paulo, nandito rin pala kayo. Secretary Lee, kilala mo rin si Paulo Garcia? siguro nagkita kami sa birthday ni Lolo Hong. Kasi naman, ako ang nagligtas ng buhay ni Lolo Hong. Huwag kang magmalaki. Si Siyayo ang tunay na nagligtas kay Lolo Hong. Anong kinalaman mo doon? Ikaw, isang lalaki, palagi na lang umaasa sa tagumpay ni Miss Shen. Hindi ka ba nahihiya? Chairman Shen, ako ay kumakatawan sa Hong Group para pag-usapan ang pagtulong sa Divine Deer Group.
Pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Sige. Sekretarya Lee, ikaw na ang bahala. Si G, Shen, ang taong itinalaga ni Lolo Hong para makipag-ugnayan. G, Shen, magiging abala po ba kayo? Sekretarya Lee, si Bea Shen, dahil sa personal na dahilan, ay nagbitiw na sa trabaho. Sekretarya Lee. Katulad ni Bea Shen. Vice-presidente rin ako ng Shenlu Group. Sa birthday party, pinuri pa nga ako ni Lolo Hong sa regalo kong dala. Ano sa tingin ninyo? Ako na ang makipag-ugnayan. Ang taong itinalaga ni Lolo Hong para makipag-ugnayan ay si GNN, Bea Shen. Hindi pwede ang iba. Tito Shen, ang suportang ibinibigay ni Lolo Hong sa Shenlu Group ay 10 bilyon. Kung ipipilit ninyong tanggalin si Bea Shen, maaari kayong mawalan ng 10 bilyong iyon. Hoy, ikaw, ang kulit mo. Sinasabi mo lang na 10 bilyon na? Akala mo ba para sa iyo ang puhunang yon? Tama siya. 10 bilyon nga iyon. Tatay, ngayon, itatakwil mo ba ako? O papayag ka sa relasyon namin ni Paulo? Huwag kang papayag, huwag nating payagan yan. Lao Lu, paano na ang pondo mula sa Hongxi Group? Ang dahilan kung bakit tayo tinutulungan ni Lolo Hong ay dahil nakita niya ang potensyal ng Shenlu Group. Ang nakita niya ay ang ating kakayahan bilang isang nangungunang kumpanya sa Jiangzhou. Kahit wala si Bea Shen, hindi magbabago ang lahat. Hoy, Tito Shen. Tama ang sinabi ng tatay ko. Yung sinasabi ni Lolo Hong na utang na loob sa pagliligtas. Pakitang tao lang yun. Tigilan mo yan. Sa totoo lang, para kay Lolo Hong, ang Shenlu Group na ito ay pareho lang ng ibang kumpanya sa Jiangzhou. Walang gaanong halaga. Kung hindi dahil kay Bea Shen, hindi niya kayo papansinin. Katawa-tawa, hindi ako naniniwalang kung tanggalin si Bea Shen, titigil ang tulong sa atin ni Lolo Hong. Tama, huwag tayong matakot sa kanya. Ganun pala. Sila ang may gawa ng problema nila. Ang cute-cute mo. Sinong sinasabi mong may gawa ng problema? Sa tingin ko, dapat talagang itigil na ni Lolo Hong ang suporta sa Shenlu Group. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba, kinakatawan mo ang Hongxi Group? Wala kang alam sa mundo. Ang Shenlu Group ay puno ng mga taong walang malayong pangarap. Hindi karapat-dapat tulungan. Paulo Garcia, huwag na. Umalis na tayo. Minura mo ang mataas na opisyal ng aming Shenlu Group. Mula ngayon, hindi ka na makakahingi ng pagkain. Wag na. Gayunpaman, si Lolo Hong ay tututukan ang pagtulong sa Shenlu Group. Secretary Lee, pakiusap. Tumawag ka kay Lolo Hong. Paulo Garcia, gusto mo bang mamatay? Ano ba ang katayuan ni Secretary Lee? Ganyan-ganyan ka lang sa kanya. Sige, tatawag na ako. Kahit kilala mo si Secretary Lee, hindi yon makakapagpabago ng anuman. Talagang tatawag na si Secretary Lee. Nagkataon lang. Sige. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Paumanhin. Kinansela ni Lolo Hong ang suporta sa Shenlu Group. Ano? Umalis na tayo. Diyos ko. Naglabas na ng anunsyo ang Hongxi Group. Kinansela ang suporta sa Shenlu Group. Biglang naglabas ng anunsyo ang Hongxi Group. Kinansela nila ang pangunahing suporta sa Shenlu Group. Naku. Talagang naglabas ng anunsyo ang Hongxi Group. Kinansela ang suporta sa Shenlu Group. Hindi ba't kanina pa sinasabi ni Secretary Lee yan? Akala ko biro lang. Hindi ko inakalang totoo. Hay naku, Tiyak na babagsak ang stock price ng Shenlu Group. tama na. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi naman kasalanan mo ang nangyari. Ang Shenlu ang buong pinaghirapan ng tatay ko. Gusto ko lang sanang ipahayag ang sarili kong paninindigan. Hindi ko inakalang magiging ganito kalala. Eh di kung ganun, kausapin natin si Lolo Hong para baguhin ang desisyon. Ang anunsyo ng isang listed company. Hindi pwedeng basta-basta baguhin. Baka ma-accuse pa tayo ng stock price manipulation. Eh di ang pinakasimpleng paraan na lang ang gagawin natin. Tulungan mo akong bumili ng stocks ng Shenlu Group. Mr. Chu, gaano karami ang bibilhin? Hanggang sa bumalik sa normal na level ang stock price. Si Po. Huwag kang magbiro. Ang Shenlu Group, 20% ng shares nito ay nasa public circulation. 2 bilyon yon. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Bea, sa totoo lang. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ano yon? Ang totoo, bilyonaryo na ako noon pa. Ngayon pa ba? Niloloko mo lang ba ako? Totoo ang sinasabi ko. Dahil sa akin nangyari ito, kaya hindi ko hahayaang magkaroon ng kahit anong pagkalugi ang Shenlu Group. Ganoon ka pala kayaman. Ang lalim ng pagkakaila mo. Mamaya, sumama ka sa akin sa bahay para makilala ang nanay ko. Ako, kailangan kong maghanda muna ng regalo. Bukas na lang kaya. Si. G, Paolo, ayon sa utos ninyo, pinili ko sa ngalan ng Jiangzhou Hotel ang 10% ng stocks ng Shenlu Group. Ang presyo ng stocks ng Shenlu Group ngayon, bumalik na sa antas nang magbukas ang merkado kaninang umaga. Mabuti. Magaling. Si Don Roberto ay may 34%. Si Don Lucas ay may 30%. Ako ay may 10%. Ang ibang maliliit na shareholder ay may 12%. Ang circulating stocks ay may 14%. Sa hindi inaasahang pangyayari, ako pala ang naging pangatlong pinakamalaking shareholder ng Shenlu Group. Mabuti na rin. Pwede ko itong ibigay kay Bea bilang regalo. Inay, maupo po kayo. Oo. Paulo, ang pagpunta rito ng nanay mo.
ay para tingnan kung kailan. Kayo ikakasal ni Shayna. Inay. Si Shana Reyes ay nagtaksil sa akin. Hindi na ako magpapakasal sa kanya. Ano? Paano nangyari iyon? Inay, huwag po kayong mag-alala. Maupo po muna kayo. Pero huwag kayong mag-alala, nakahanap na ako ng mas mabuting mapapangasawa para sa inyo. Hindi ba siya yung babaeng general na si Bea Shen na nagligtas kay Lolo Hong? Nakita ko sa balita. Oo. Siya rin ang boss ko. Ma'am, bakit kayo pa mismo ang... Kayo po ay malaking boss. Siguradong napakaabala ng trabaho nyo. Ayos lang, hindi naman ako masyadong busy ngayon. Tita, ito pong tinulang manok na niluto ko. Subukan niyo po. Ay. Ang sarap nga. Kung masarap po, uminom po kayo ng marami. Ma'am. Tingnan nyo, napakaganda pa ng itsura. Marunong pang kumita. Marunong pang magluto. Kung sino man ang makakapangasawa sa'yo, napakaswerte niya siguro. Tita, huwag niyo na po akong purihin. Nahihiya na ako. Ma. Papakasalan ko siya para maging manugang nyo, okay lang ba? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Malaking boss siya, ikaw ay empleyado lang. Kayong dalawa, magkalayo ang agwat ninyo. Sasabihin ko na po ang totoo. Siya po ang manugang na hinahanap ko para sa inyo. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Satisfied po ba? Satisfied. Sobrang satisfied ako. Ito. Ay naku, ito muna. Halika. Ito ang regalo ko sa'yo bilang pagbati. Salamat po, tita. Oo nga pala. May regalo rin ako para sa'yo. May regalo rin ako para sa'yo. Doon tayo sa tabi, mag-usap. Maupo po kayo. Oh. Kain muna po kayo, tita. Pupunta muna ako doon. O sige, punta ka na. Anong nangyari? Ayon sa balita ng bukas na ulong balita, may internal power struggle sa Shenlu Group. Si Don Lucas, nakipagsabwatan sa ibang maliliit na shareholders para agawin ang poder. Ano? 34% ng shares ang hawak ng tatay ko. 4% lang ang lamang niya sa pamilya Lu. Kung makipagsabwatan siya sa ibang maliliit na shareholders, edi yung tatay ko, malaki ang tsansang matalo. Paano kung may dagdag tayong 10% na shares? Kung mayroon tayo ng 10% na shares na yon, siguradong mananalo ang tatay ko. Pero, wala tayong pera para bilhin ang ganoon karaming shares. At wala na ring oras. Tingnan mo kung ano ito. 10% na shares ng Shenlu Group. Ang may-ari ay ang Jiangzhou Hotel. Pero ang Jiangzhou Hotel, hindi ba kay Lolo Hong yun? Ibinigay na sa akin ni Lolo Hong ang Jiangzhou Hotel. Ang Jiangzhou Hotel ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Hindi kaya kahapon, isinangla mo ang hotel para tulungan ang Shenlu na stabilize ang stock price. Totoo naman na binili ko ang shares ng Shenlu Group, pero hindi ko isinangla ang hotel. Huwag mo na akong lokohin. Alam ko, ayaw mo lang akong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Aagapan kong bayaran ang loan mo. Hayaan mo na. Hindi na muna ako magpapaliwanag. Sige na. Tulungan muna natin si Tito Shen. Pa, tinawag ninyo ako? May mahalaga bang bagay? Ngayon, ibabagsak ko si Don Roberto. At ako na ang magiging chairman ng Shenlu Group. Ayos. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Naging pangkulay lang ako kay Don Roberto sa buong buhay ko. Akala ko, kapag pinakasalan mo si Bea Shen, ikaw na ang magiging may-ari ng Shenlu Group. Pero biglang may sumulpot na si Paulo Garcia. At inagaw si Bea Shen. Kung ganito na ang nangyari, wala na akong pakialam sa dating pagkakaibigan. Pa, sabihin ninyo na. Ano ang gagawin ko? Nakipag-alyansa na ako sa lahat ng maliliit na shareholder. At magpupulong tayo ng shareholders. Ikaw, kailangan mo lang. Mga kasama, kahapon, inihayag ng Feng Group na tatanggalin nila ang suporta sa ating Shenlu Group. Nasa krisis na ngayon ang kumpanya. Umaasa akong magkakaisa tayong lahat. Chairman Shen, ipinapasa mo ba ang sisi? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa maling desisyon mo, nawalan ng Shenlu Group natin. Nang suporta mula sa Hong Group, biglang bumagsak ang presyo ng stock. Malaking pagkukulang yan. Dapat kang magbitiw sa tungkulin. Enzo, ikaw, Mga tito,
Baka hindi ninyo alam, ang home group noon ay naglabas ng 10 bilyon para suportahan ang grupo natin. Naku! 10 bilyon? Ang market value ng Shenlu natin ay hindi pa umaabot sa 10 bilyon. Nawala sa atin ang napakahalagang oportunidad. Dahil lang sa kanya, naging matigas ang ulo at na-offend si Secretary Lee. Kaya si Lolo Hong ay kinansela ang suporta sa grupo natin. Ang bagay na ito ay talagang kasalanan ko. Kung gayon, iminumungkahi kong maghalal muli ng chairman. Ang Shenlu ay talagang dapat magpalit na ng leader. Sumasang-ayon ako. Sige, kung gayon, magbubutuhan tayo. Ang sumusuporta sa aking ama. Bilang bagong chairman, itaas ang kamay. Okay, kung gayon, ang shares na sumusuporta sa aking ama ay umabot na sa 42%. Lumampas na sa 34% ni Chairman Shen. Kaya ipinahahayag ko. Sandali. Bea Shen, anong ginagawa mo rito? Stockholders, meeting ito. Hindi ka na Vice President ng kumpanya. Lumabas ka. Kung stockholders meeting ito, si Bea Shen bilang stockholder, karapatan niyang dumalo. Kailan naging stockholder si Bea Shen? Oo nga, wala akong narinig na inilipat sa kanya ni Chairman Shen ang shares. Sinasabi mong stockholder siya? Sige, kung gayon, ipakita mo ang ebidensya. Tingnan mo na lang. Enzo Lu. Ikaw. Umalis ka dyan. Tama na ba yung kalokohan mo? Stockholders, meeting ito. Kaya bilang third largest shareholder, si Bea Shen ay may karapatang umupo diyan. Imposible. Hindi pwedeng siya ang third largest shareholder. Tama siya. Ang Jiangzhou Hotel ay may 10% share ngayon. Ito ang third largest shareholder ng Shenlu Group. Si Bea Shen ang kanilang authorized representative. Tumayo ka dyan. Ako ay kumakatawag sa Jiangzhou Hotel upang gamitin ang karapatan bilang shareholder. Sinusuportahan ko ang tatay ko. Ibig sabihin, si Ginoong Don Roberto. Ang chairman ng Shenlu Group ay dapat ikaw. Sinusuportahan ko si Bea Shen na maging chairman ng Shenlu Group. Kung gayon, tinatanggap ko na lang ng buong puso. Kung ganito, 44% ang suporta kay Bea Shen. 42% lang kay Ginoong Lu. Dapat si Bea Shen na ang mahalal na chairman. Hindi 42% ang suporta sa tatay ko. Ang rating ng suporta sa tatay ko. Hindi 42%. 45% ito. Huwag ninyong isipin na kayo lang ang bumili ng stocks ng Shenlu. Dahil bumagsak ang presyo ng stocks ng Shenlu kahapon. Bumili rin ako ng 3%. Hintayin nyo. Totoo ito. Mga kasama, kung gayon, maaari ko na bang ideklara na ang tatay ko ang bagong chairman? Sandali lang. Don Roberto, hindi mo rin ba sasabihin na bumili ka rin ng stocks? Mga kasama, ang Hong Group ang dahilan kung bakit pinili na suportahan ang Shenlu Group ay dahil sina Bea Shen at Paulo Garcia ang nagligtas kay Lolo Hong. At kahapon bigla na lang kinansela ang suporta dahil tinanggal ko sa trabaho si Bea Shen. Kaya nagalit si Lolo Hong. Kaya lahat ng kasalanan ay nasa akin lamang. Hindi mo kasalanan. Ang tanging paraan ay italaga si Bea Shen. Bilang chairman ng Shenlu Group, may posibilidad lamang na muling makuha ang suporta ni Lolo Hong. Kaya, para sa kinabukasan ng Shenlu Group, ako si Don Roberto. Nakikiusap ako sa inyo. Suportahan ninyo si Bea Shen bilang bagong chairman. Napakasinsero ni Chairman Shen. Mukhang totoo nga. Oo nga, talagang si Bea Shen ang nagligtas kay Lolo Hong noon. Hayaan natin si Bea Shen ang maging chairman. Ito ang pinakamagandang desisyon. Sinusuportahan ko si Bea Shen. Ako rin. Sinusuportahan ko siya. Salamat sa inyong lahat. Kung gayon, ipinahayag ko. Si Bea Shen ay nahalal na may 56% na suporta. Sandali. Hindi sapat ang kanyang shares. Anong karapatan niyang maging chairman? Ako ang unang tatutol. Enzo Lu, hindi ka pa rin sumusuko, ha? Ang tatay ko ay nakakuha ng kontratang nagkakahalaga ng 500 milyon. Wolf. 500 milyon lang? Hindi.
Ikaw, isang dukha, na hindi makapaglabas ng 500 piso. Ikaw pa ang may ganang mangmaliit sa 500 milyong ito? Matapos ipahayag ng Hong Group na titigil sa suporta, ang Shenlu Group ay nahirapan. Ang kontratang itong nagkakahalaga ng 500 milyon ay parang ulan sa taguyod. Totoo nga. 500 milyon. Para sa Shenlu ngayon, ay napakahalaga. Oo nga, ngayon, ang mga malalaking kumpanya ay ayaw nang makipagtulungan sa atin. Ang Dokwai, ang bagong bituin sa internet, ay biglang tumaas ang halaga ng stocks na umabot sa 10 bilyon at nagdulot ng pagkasabog sa merkado. Mga kasama, kung si Bea Shen ay makakapagdala sa kumpanya ng kita na 10 bilyon, Pagbukas mo ng bibig, 10 bilyon agad? Naumaling ka na sa pagmamalaki, tol? Oo nga, Paulo. Saan naman tayo makakahanap ng pagkakataong kumita ng 2 bilyon? narinig mo na ba ang Dokwa Company? Huwag mong sabihin. Gusto mong ipasok doon si Bea? Anong problema doon? Alam mo ba, na yung founder nila, ay tumakas na kasama ang pondo? Narinig ko rin na nasira na ang cash flow ng Dokwa Company. Bea, makinig ka sa akin. Kailangan nating magmadali na bilhin ang Dokwa Company, tapos paitingin ko ang market value nito para ikaw ang umupong chairman. Ang Shenlu Group natin. Kailan pa naging? Ganito kababa para bumili ng sira-sirang kumpanya? Sa oras na kayo'y nagpadala sa inyong emosyon at nawalan ang Shenlu Group ng suporta mula sa Hongxi Group, iyon na. Ikaw, Naniniwala ako kay Paulo. Sinusuportahan ko ang pagbili sa Dokwa Company. kayong dalawa. Isang kayang magsabi, isang kayang maniwala. Tanungin nyo nga, ang mga shareholder na nandito. Sino ang papayag? Ako ang unang tututol. Mga tiyo at mga ginoo. Noong sumunod kayo sa tatay ko para magnegosyo, nasaan na ang tapang at desisyon ninyo? Akala mo ba, sa mga salita mo lang na yan, ay mapapapayag mo na ang mga shareholder dito na suportahan ka? Bea, kung wala silang lakas ng loob, simulan na natin ang betting agreement. Sige, paano ang pastahan? Simple lang. Pustahan natin, sa loob ng isang araw, ang market capitalization ng Dokwai, kaya bang umabot ng 2 bilyon. 10 bilyon. Alam mo ba kung gaano kalaki yun? Ang pinakamataas na valuation nito ay 1 bilyon lang. Huwag kang magmalaki ng ganyan. Doblehin ng 10 beses sa isang araw? Imposible yan. Parang pantasya na lang yan. Ayos lang yon. Kung matatalo kami, ibibigay namin sa inyo ang 10% naming shares. Paulo, sigurado ka ba dyan? Kailan pa kita binigo? Hula ko, yang 10% mong shares. Hiram mo rin yan kay Lolo Hong, di ba? Kapag naubos yan. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Huwag mo nang pakialaman yan. Tito Lu at mga tito. Handa ba kayong makipagpustahan? Tay, mga tito, makipagpustahan kayo sa kanya. Paniguradong panalo to. Ito, huwag na. Di na ako sasali. Ako rin, aatras na ako. Ay, ako, di rin ako sasali. Mga walang kwenta. Makipag-usahan ako sa'yo. Boss Chen, natapos na namin ang pag-acquire sa Dokwai. Pakitingnan po. Acquire sa Dokwai. Acquire. Xiaoyo, bukas, maghihintay na lang ako para kunin ang shares mo. Di na kailangang bukas. Ngayon na malalaman ang resulta. Ngayon, huwag kang magpalabis. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Paano posible yan? Sir Lucas, may problema. May problema. Sir Lucas. Anong nangyari? Sir Lucas, talagang may problema. Ang Dokwai Company, malaking pambihirang tagumpay sa artificial intelligence. Umabot na sa 5 milyon ang mga user. Ano? Paano posible to? At saka, maraming kumpanya ng pamumuhunan ang gustong mamuhunan sa Dokwai. Ang valuation, Magkano ang valuation? Magkano nga ba ang valuation? 10 bilyon. Sa pagkakataong ito, talagang natalo ako. Dad, sila, tiyak na nandaya sila. Tanggapin ang pagkatalo. Ang 10% na shares na natalo sa inyo, ay tutuparin ko. Ay, Dad. Mga direktor, mayroon pa bang gustong baguhin ang boto? Hindi na mababago. Sumusuporta rin ako kay Bea Shen. Sumusuporta rin ako kay Bea Shen. Sumusuporta rin ako. Sige, ipinahayag ko na si Bea Shen ay may 66% na suporta at nahalal bilang chairman ng Shenlu Group. Mabuti. Mula ngayon, ang opisina na ito ay sa iyo na. Tatay, Huwag mo akong aliwin. Kung hindi dahil sa aking kalokohan noon, hindi sana nauwi sa ganitong resulta. Tito Shen, sa totoo lang. Ang buong pangyayaring ito ay pakana ni Don Lucas at ni Enzo Lu. Nalinlang lang po kayo nila. Ako ang may kasalanan. Noong magsimula kami ng negosyo ni Lucas, hindi ko inakala na sa huli
Ako ang magiging chairman, kaya gusto kong bumawi sa kanya. Kaya ko naisip na ipakasal si Xiao Yue kay Enzo. Ngayon na naalala ko, grabe ang pagkakamali ko. Anak, ipakita mo ang iyong kakayahan at lakas ng loob at tulungan mong malampasan ang kumpanya ang krisis. Mula ngayon, hindi na ako tututol sa relasyon ninyo ni Xiao Yue. Talaga po? Salamat, Tito Shen. Salamat, tatay. Xiao Yue. Si Paulo Garcia kahit wala masyadong pera, nakikita ko na tunay ang pagmamahal niya sa iyo. Naniniwala ako na kapag kayo, magiging masaya kayo. Mali ka, tatay. Sa totoo lang, mayaman si Paulo. Mali ka, tatay. Sa totoo lang, mayaman si Paulo Garcia. Mas mayaman pa siya kay Enzo. Higit pa riyan. Alam mo ba kung saan galing ang 10% na bahagi ng grupong Shenlu sa hotel ng Jiangzhou? Hindi ba yon ang binili ni Lolo Hong? Matagal nang ibinigay ni Lolo Hong ang Jiangzhou Hotel kay Paulo Garcia. Paulo, ibig mong sabihin, ang Jiangzhou Hotel na nagkakahalagang bilyon-bilyon sa kanya? Kahapon, bumagsak ang presyo ng stocks ng Shenlu. Si Paulo Garcia ang nagsangla ng Jiangzhou Hotel para iligtas ang merkado, kaya nakuha ang 10% na shares na yon. Sa totoo lang, Ang galing mo, anak. Kahapon, kinanoon ka ng tito mo, pero handa ka pa ring ilabas ang lahat ng iyong kayamanan para iligtas ang Shenlu Group. Ang anak kong ito, tama ang hinala sa'yo. Sa tingin ko, huwag na ninyong patagalin pa. Ipagpatuloy na natin ang kasal sa lalong madaling panahon. Tatay, gusto ko pa siyang obserbahan ng kaunti. Tito, huwag na. Kapag kinasal na kami ni Bea Shen, saka ko na lang sasabihin ang totoo kong kayamanan. Hi, Si Don Roberto na matandang yun. Talagang ibibigay niya si Bea Shen kay Paulo Garcia na hampas lupa. Si Don Roberto ay may 34% na shares. Si Bea Shen ay may 20%. Ang walang kwentang si Paulo Garcia na yun. Magiging palamunin na lang niya si Bea sa hinaharap. Dapat sa akin yun. Hindi pwede. Dapat kong sirain ang kasal na to. Hindi pwede. Kailangan kong pigilan ang kasal na ito. Ano ang dapat nating gawin? Sir Lucas, bakit mo ko tinitingnan? Hindi mo naman siguro gustong gawin ko yun. Huwag kang mag-alala. Paano ko pababayaan na? Ang walang kwentang yun ay makipagtalik sa'yo? Ano ang dapat kong gawin? Sir Lucas, ang galing-galing mo talaga. Marami pa akong kayang gawin, lalo na sa ibang bagay. Sir Lucas, ang landi mo. malapit nang ikasal kay Bea Shen. Siguradong maghahanda ako ng sorpresa para sa kanya. Ang manugang ng pamilyang Shen ay dinakip dahil sa paglabag sa batas. Ang kasal ay kinansela. Ako yon, di ba? Sino ang nag-akusa sa akin? Siya na Reyes. Mukhang may mga tao talagang ayaw tumigil sa kalokohan. Kung gusto ninyong maglaro, sasabayan ko kayo. Paulo, mayroon tayong kaunting hindi pagkakaunawaan. Gusto kitang kausapin tungkol dito. Talaga? Ayos yan. Sa totoo lang, yung ginawa ko sa'yo noon. Pinilit ako ni Enzo Lu. Ganon ba? Hindi lang yun. Ginahasa niya ako. Tapos kumuha pa siya ng litrato. Kapag hindi ako sumunod sa utos niya, ay papas niya yun sa internet. Paano naman ako? Isang babaeng mahina. Ang saklap naman nun. Gusto mo pa ba ako? Ayoko. Narinig ko na ikakasal ka na kay MS Shen. Kaya pala ayaw mo na sakin. Alam mo na pala. Bakit ka pa nandito?
Kasi naman, dati tayo, muntik na maging mag-asawa. Kaya, gusto ko, bago ka ikasal, magkaroon pa tayo ng isang beses. Pwede ba? Hindi pwede. Nandidiri ako. Mukhang, nagpapanggap lang pala ako. Tingnan natin kung anong susunod mong gawin. Eh di, binabati kita. At si Bea Shen na masayang pagsasama. Ito ang regalo ko sa inyong dalawa. Mukhang ito na yung magic nila. Ano, natatakot ka ba na may gagawin akong masama sa'yo? Hindi. Iniisip ko lang, ano kaya ang nasa loob nito? Bakit hindi mo buksan para malaman? Huwag kang magmadali. Sa totoo lang, naghandog din ako ng regalo para sa'yo. Kukunin ko para sa'yo. Sige. Isang relos na ginto lang. Napasubo na siya. Sir Lucas, ano sa palagay mo? Paano kung magising siya? Huwag kang mag-alala. Nagpahanda ako. Gamot na kayang magpatulog ng 100 tao. Hindi siya majay gising. Ngayon, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Sir Lucas. Bakit siya ganoon? Anong ginagawa mo? Nag-aarte lang ako. Mukhang seryoso ka na. Sir Lucas, ako po ay. Nakatingin ka pa? Nakatingin ka pa? Hindi ba kita napakain ng husto? HMM. Sir Lucas, hindi ba't sinabi mo? Normal lang daw yung parang daliri. Tumahimik ka. Bilasin mo, isuot mo sa kanya yan. Talaga namang, itong walang kwentang to, ay mas malakas pa pala sa akin ng ganito? Sir Lucas, tapos na ako. Kung tapos ka na, umalis na tayo. Sir Lucas. Nakatingin ka pa? Maligayang pagdating sa inyong lahat sa kasal ni na Ginoong Paulo Garcia at Binibining Bea Shen. Ginoong Paulo Garcia, nais mo bang makasama si Binibining Bea Shen habang buhay at magsama habang nabubuhay? Oo, gusto ko. At nangangako ka bang sa buong buhay mo ay magiging tapat ka sa pag-ibig at hindi kailanman magtataksil? Kaya ko yan. Kaya mo yan, walang iya. Enzo Lu, kasal na ako kay Paulo Garcia. Hindi ka pa ba titigil? Xiaoyu, para sa kabutihan mo lang ang lahat ng ito. Dahil itong hayop na ito, ay isang tunay na Maniakis. Manyakis? Totoo ba yan? Sa tingin ko, malamang totoo. Oo nga, dahil itong si Paulo ay isang manggagawa lang. Kung ganoon, posible nga. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Paulo, totoo ba ang sinasabi ni Enzo? Pa, naniniwala ako sa pagkatao ni Paulo. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Xiaoyu, nakikita mo lang ang ibabaw, hindi ang kalooban. Naloloko ka na niya. Enzo Lu, nagkakalat ka lang ng kaguluhan dito. Hayaan mo siyang mapanggap sandali. Ito ang biktima. Ngayon, haharap siya para magtestigo. Si Shayna. Anak, ano ba ang ginawa mo kay Shayna? Ma, maniwala ka sa akin. Ang anak mo ay hindi ganoong klaseng tao. Paulo, hanggang ngayon, ayaw mo pa ring panagutan. Wala akong ginawa. Ano ang pananagutan ko? Hayop ka, kung kanina pa umamin ng kusa. Baka may pag-asa pang makakuha ng konsiderasyon. Pero ngayon, maghanda kang makulong. Maghintay ka na lang sa kulungan. Mga kasama, naipadala ko na ang ebidensya ng kanyang krimen. Sa inyong mga cellphone. Kunin nyo at tingnan. Paulo Garcia, ikaw. Paulo Garcia, ano ba talaga ang nangyari? Ngayong araw na ito, kailangan mong magpaliwanag ng malinaw sa akin. Anak, ang tanga-tanga mo. Paano mo nagawa kay Shanshan ang ganitong bagay?
Lolo Hong, ano po ang masasabi niyo? Kung hindi niya kayang ayusin, kahit ang ganito kaliit na problema, hindi siya karapat-dapat na aking turuan. May problema nga talaga si Paulo Garcia. Ang kasal na ito mukhang hindi na matutuloy. Ngayon, ang pamilya Shen ay talagang napahiya ng husto. Si Don Roberto, pumili pa ng isang manggagawa bilang manugang, karapat-dapat lang sa kanya. Tito Shen, nakita nyo na po. Ang gago na ito ay kusang umamin na, mga tao. Dalhin nyo siya at ihatid sa pulisya. Enzo Lu, sa pamamagitan lang ng isang larawan gusto mo akong parusahan. Gago ka, nandito na ang testigo at ebidensya. Magtatangka ka pa magkaila? Pagdating sa ebidensya, sakto, meron din akong isa dito. Gusto mo ba makita? Ano ang ibig mong sabihin? Sec, Lee, ipatugtog mo ang video. Ipapatugtog ni Secretary Lee ang video. Oh. Tingnan ninyo ang malaking screen. Isang gintong relos. Doon pa lang ay napatulog na siya. Sir Lucas, paano kung magising siya? Huwag kang mag-alala. Nagpapatira ako ng pampatulog na kayang magpatulog ng 100 tao. Hindi siya majay gising. Alam na pala niya mula pa sa simula. Tignan mo yan. Sir Lucas, huwag kang mag-alala. Peke ito. Ito ay paninirang puri. Hulihin siya. Sila pala ang nagplantang ebidensya. Mag-asawang hayop talaga. Paulo, nagkamali pala ako sa'yo. Sabi ko na nga ba, hindi maaaring ganoon ang anak ko. Hoy, ano ba, Sir Lucas? Anong ginagawa mo? Wala. Nag-aarte lang. Mukhang gusto mo talaga, ah. Ha ha ha, ginamit natin ang plano nila laban sa kanila. Kaibigan Paulo, ang galing mo talaga. Hindi mo ako binigo. Makakampante ka na ngayon, di ba? Nakatingin ka pa? Hindi ba kita na-satisfy? Hindi ba't sinabi mo, na normal lang na parang daliri? Tumahimik ka. Bihisan mo siya agad? Itong si Enzo Lu. Parang daliri lang pala. Sa tingin ko, mas bagay sa kanya ang tawaging Lupin. Ha 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 ha. Ang layo pala ng agwat niya sa akin. Walang kwenta. Sir Lucas, handa na ako. Sige na, umalis na tayo. Enzo Lu, Shana Reyes. Ngayon, kayo naman ang papasok sa kulungan. Shana Reyes, Enzo Lu. Kayo ang dapat makulong. Dali na. Teka muna. Ako, wala akong kasalanan. Lahat ng ito. Si Enzo Lu ang nagutos sa akin na gawin ito. Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang isisi mo? Sa akin mo ilalagay ang sisi? Paolo, totoo ang sinasabi ko. At noong una, si Enzo Lu ang gumahasa sa akin. Sandali lang. At si Bea Shen, siya rin ang nagutos na dakpin siya. Si Enzo Lu ang may utos noon. Nandiyan ang ebidensya sa computer niya. Pwede mong tingnan kung ayaw mong maniwala. Putang ina mo. Papatayin kita. Ginoong Paulo. Sa computer ni Enzo Lu, nakita namin ang maraming ebidensya ng kanyang mga krimen, patunay ang mga video, at larawan ng gabihin niya si Shana Reyes. Kaya pala ang galing niyang umarte. May karanasan na pala. Ibigay siya sa pulisya. Ngayon, si Enzo Lu ay maglalagi sa bilangguan ng 10 taon. Mukhang wala ng pag-asa ang buhay niya. Hindi tumahak sa matuwid na landas. Karapat-dapat sa kanya ang nangyari. Paolo, pwede mo na ba akong pakawalan ngayon? Ang pulisya ang bahala sa iyo. Hindi ako ang dapat magpasya. Wala akong kinalaman dyan. Dali na. Ha ha ha. Bea Shen, pakakasalan mo ang isang walang kwentang dukha, hindi ka magiging masaya. Sino ang nagsabing dukha si Paulo? Sino nagsabing si Paulo Garcia ay dukha? Si Paulo Garcia ngayon ay ang may-ari ng Jiangsu Hotel. At may 20% na shares pa siya sa Shenlu. 2 bilyong pisong yaman yun. Ang anak ko ay may 2 billion. Hindi ako naniniwala. Paano nangyari to? Ang manggagawang to, ganito kayaman pala? Hindi ko napansin. Oo nga, napakamapagkumbaba. Hindi. Ang yaman ng aking kapatid na si Paulo ay higit pa sa 2 bilyon. Ito si Hari ng Hade, si Ginoong Xiong. Tinatawag niya si Paulo na kapatid. Ginoong Xiong, ibig niyo pong sabihin. Noong nasa paligsahan sa pagpili ng batong hiyas, ang nagtaya ng 100 milyon para sa hari ng batong hiyas at kumita ng 10 milyon, ang hari ng hade na nakatago ang mukha ay si Paulo Garcia. Ano? Paulo.
Ikaw ang hari ng Hade na nakatago ang mukha. Ano? Siya pala ang. Kung gayon, si Paulo ay mayroon ng mahigit 12 billion? Hindi rin. Hindi pa tapos to. Lolo Hong, kayo naman po. Si Paulo ang aking itinalagang tagapangulo ng Jiangzhou Development Plan. Buong control sa 100 billion. Diyos ko, kung ganun, si Paulo ang magiging hari ng Jiangzhou. Hindi ka panipaniwala. At hindi lang yan. Si Paulo rin ang aking itinatangi at pinaghahandang kahalili. Hindi lang yan. Si Paulo Garcia din ang pangunahing tinuturuan kong tagapagmana. Ang Hong Group na may halagang 2.4 trillion. Lolo Hong, bakit siya pa ang napili? Muntik na akong maging asawa ng pinakamayaman. Lolo Hong, ito. Naaalala pa ng lahat? Noong aking kaarawan, ang insidente ng paglason sa jam. Amen. Ang nasa likod ng lahat, ito ang aking tunay na anak. Si Mateo Hong, bakit mo balak patayin si Lolo Hong? Oo nga, bakit mo ginawa yan? Nagmamadali siyang magmana. Mateo, bakit mo pa ginawa? Pero tinanggal ko na ang kanyang karapatan bilang tagapagmana ng Hong Group. Paulo Garcia, kung ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng Hong Group, kailangan mong ipangako sa akin na gawin ang pinakamalaking ambag para sa muling pagsibol ng ating bansa. Pangako ko yan. Mabuti. Opisyal kong ipinahahayag, si Paulo Garcia ang magiging tagapagmana ng Hong Group. Magaling! Oh, mahal, habang nasa honeymoon tayo, ngayong mga araw na ito, wala bang bagong balita ang tomorrow's headlines mo? Wala. Siguro nawala na ang kakayahan kong makita ang hinaharap. Tikman mo ito. Tomorrow's headlines. Mamamatay si Lolo Hong makalipas ang 10 oras.